Pagkatapos ng 10 taon, bumalik si Zhang Yuan sa kanyang dating paaralan, ang Haicheng High School, at naaalala niya ang mga tao. Ang insidente noon, ang alaala ng kabataan niya sa high school at isang pangalan na nakabaon sa kanyang puso, si Heluo. Noong tag-araw ng 10 taon na nakakaraan, si Heluo ay nasa grade 10 tandang bawas 3 sa Haicheng High School. Dahil sa hindi niya pag-aaral ng Ingles, mahina siya sa iba pang subject, kaya palagi siyang pinapagalitan ng mga guro. Sa klase ng chemistry, habang tinuturo ng guro ang mga katangian ng magnesium, at naaalala ang dating pagsabog sa laboratorio, si Heluo at ang ilang kaklase ay umatras. Nagalit ang guro sa ginawa nila, kaya tinawag niya si Heluo para mag-eksperimento. Dahil sa kaba, itinapon ni Heluo ang nasusunog na magnesium sa guro. Dahil dito, pinatawag ng guro si Heluo at ang kanyang mga magulang. Pagkatapos ng klase, pumunta si Heluo sa paborito niyang tindahan ng libro para humiram ng comics. Dahil nabasa na niya ang halos lahat ng comics doon, nirekomenda ng may-ari ng tindahan sa kanya ang isang serye ng English comics. Pauwi, nakita ni Heluo ang isang magnanakaw na tangkang kunin ang pitaka ng isang matanda sa bus. Hindi niya alam kung paano tutulungan ang matanda, kaya nagkunwari siyang nawala ng balanse, bumangga sa matanda at hindi na nakagawa ng masama ang magnanakaw. Nagalit ang magnanakaw dahil sinira niya ang plano nito. Tumitik siya kay Heluo na parang gusto niya siyang saktan, kaya takot na takot si Heluo at nagtago sa pinto ng bus. Sa puntong ito, lumitaw ang isang misteryosong binata, si Zhang Yuan. Nagpanggap siyang kasintahan ni Heluo, isinuot niya ang isang peres ng earphones sa dalaga. Hinintay na makababa ang magnanakaw bago niya inalis ang earphones at sumunod na bumaba. Sandali lang nakita si Heluo at Zhang Yuan, hindi niya alam kung sino ito at hindi rin niya matandaan ang mukha nito. Puno siya ng tanong tungkol sa misteryosong binata. Matapos isipin si Zhang Yuan, binuksan ni Heluo ang bago niyang hiniram na comics. Ang kwento ay tungkol sa isang ordinaryong estudyanteng lalaki na si Sire sa Dongming High School. Pauwi mula sa paaralan, hindi sinasadyang nasangkot si Sire sa isang away nang makita niya ang isang grupo ng mga tao na binubugbog ang isang misteryosong lalaki. Sa pagbabasa niya, nakita ni Heluo ang isang papel na nakasingit sa libro na nagsasabing humihingi ng tulong ang taong marunong sa Ingles na isalin ang nilalaman ng comics. Nakita ito ni Heluo bilang isang pagkakataon upang mag-practice ng Ingles, kaya isinalin niya ang buong nilalaman ng comics. Kinabukasan sa klase, ikinuwento ni Heluo sa kanyang kaibigan na si Dianxin at sa iba pa ang tungkol sa magnanakaw na nakita niya sa bus. Hindi pa man niya natatapos ang kanyang pagsisisi dahil hindi siya nakapagpasalamat kay Zhang Yuan. Pumasok na ang guro nila kasama ang isang bagong estudyante na walang iba kundi si Zhang Yuan. Napansin ni Heluo na ang tadhana niyang pagkikita kay Zhang Yuan ay parang sa comics na binabasa niya, kung saan bigla ang nakilala ng bida na si Sire Kino at naging magkaklase. Sa klase, napansin ni Heluo na nawawala ang kanyang biskwit, kaya binilang niya ang natitira. Ang pagbibilang niya ay nakakaistorbo kay Zhang Yuan na nakaupo sa kanyang harap. Humarap si Zhang Yuan at pinagalitan si Heluo, kaya pareho silang tinawag ng guro Pisara para gumawa ng gawain na gustong-gusto na ni Heluo na maglaho sa kahihiyan. Pagkatapos ng klase, agad na hinanap ni Heluo si Zhang Yuan para singilin. Gusto niyang malaman kung ang pagbibilang niya ba ay talagang maingay at nakakaapekto sa pakikinig niya sa musika. Sinabi ni Zhang Yuan na hindi siya nakikinig ng musika at suot niya ang earphones para lang madaling makatulog. Pagkatapos, tinukso pa niya si Heluo na mahina sa pag-aaral at hindi man lang magawa ang isang madaling takdang aralin na ikinagalit ni Heluo. Sa parehong oras, pumunta ang big brother sa klase, si Chang Feng, para hanapin ang computer expert na si Zhao Chengji at pinilit siyang pumunta sa computer room para tulungan siyang magnakaw ng test questions. Sa ilalim ng banta, pumunta si Zhao Chengji sa computer room, ngunit hindi niya makita ang test questions at naistorbo pa niya ang natutulog na si Zhang Yuan. Galit na sinigawan ni Zhang Yuan ang dalawa at napansin ni Chang Feng na si Zhang Yuan pala ang kanyang master, kaya agad siyang humingi ng tulong kay Zhang Yuan para hanapin ang test questions. Sa oras na iyon, dumating si Heluo sa computer room para kunin ang kanyang gamit at hindi sinasadyang nakasalubong ang grupo ni Chang Feng. Si Zhang Yuan ay nag-aalangan kung tutulungan ba niya si Chang Feng, ngunit sinabi ni Heluo na tiyak na papayag siya. Para maasar si Heluo, tumango si Zhang Yuan at pumayag kay Chang Feng. Hindi pinansin ni Heluo ang ginagawa ng grupo ni Chang Feng at gusto na niyang umalis ngunit pinigilan siya. Hindi siya pinayagan umalis dahil nakita niya ang nangyayari. Binigyan ni Zhao Chengji si Heluo ng isang piraso ng papel at sinabihan siyang pumunta sa isang pagpupulong pagkatapos ng klase. Naiinis na sinabi ni Heluo na wala siyang kinalaman dito at hindi na niya kailangang sumali, ngunit hindi ito pinansin ng grupo ni Chang Feng. Nilabas ni Zhang Yuan ang isang ATST at sinabi na kailangan itong isaksak sa computer sa opisina. Ibinigay ng grupo ni Chang Feng ang gawaing ito kay Heluo, ang pinakamabilis sa kanila. Habang isinasaksak ni Heluo ang ATST, nahuli siya ng guro, kaya tinawag niya silang apat sa opisina at pinagalitan si Heluo na para bang siya ang utak ng lahat. Tinuliksan niya si Heluo sa kanyang mahinang pag-aaral, kaya agad na ipinagtanggol ni Chang Feng si Heluo at sinabi na siya ang pinakahuli sa ranggo taon-taon. Nagbago ang tono ng guro at sinabi na magkaiba si Chang Feng at Heluo, kaya inako na ni Zhang Yuan ang lahat ng
ng responsibilidad. Pinuri ng guro si Zhang Yuan at pinaalalahanan siya na iba siya kay Heluo at may potensya siyang makapasok sa Tsinghua University, kaya huwag niyang hayaan si Heluo na turuan siya. Nang marinig ang sinabi ng guro, si Heluo ay nagalit at nalungkot at sinabi niya na papasok din siya sa Tsinghua University para makita niya. Ang balita na gustong pumasok ni Heluo sa Tsinghua University ay mabilis na kumalat sa klase at nag-alala si Dian Xin at tinanong si Heluo kung sinadya ba ng guro na pahirapan siya. Sa sandaling iyon, lumabas si Zhang Yuan at Chang Feng sa opisina, kaya agad na pinagalitan sila ni Dian Xin dahil hinayaan nilang si Heluo ang managot. Nagmadaling nagpaliwanag si Heluo, sinabi niyang inako ni Zhang Yuan ang kasalanan para sa kanya at siya ay pinasigla lang ng guro. Para maghanda sa college entrance exam, umuwi si Heluo at sinuri ang passing score ng Tsinghua University. Ang passing score ay 682 at nang tingnan niya ang kanyang mga score, nakita niyang malayo pa siya sa Tsinghua. Ibinigay ng guro ang mga form para sa pagpili ng kurso sa mga estudyante at hiniling sa lahat na pag-isipan kung aling kurso ang pipiliin. Tinukso ulit ni Zhao Chengji si Heluo na sinasabing hindi naman siya papasa sa Tsinghua University kaya pare-pareho lang ang kurso na kukunin niya. Hindi nasiraan ng loob si Heluo, nagpa siyang magpursige at isinulat sa kanyang form ang Natural Sciences. Ang chairman ng BOL ay napailing sa pagkabigo, sinabi na bibigyan kanya ng isa pang papel para magparehistro para sa sports entrance exam sa Social Science Department. Matapos magpasya na pumili ng Natural Science Department, nagpunta si Heluo sa isang bookstore para bumili ng isang tumpok ng reference books. Pagkatapos bumili, nagkataon na nakilala niya si Zhang Yuan. Nais ipaalala ni Zhang Yuan kay Heluo na maling libro ang binili niya, ngunit hindi siya binigyan ni Heluo ng pagkakataon. Sa huli, nang lumingon si Heluo para umalis, direkta niya itong sinabi sa kanya. Alam ni Heluo na niloko siya ng may-ari ng bookstore, kaya galit siyang bumalik para humingi ng hustisya. Sa bahay sa gabi, nag-aalala pa rin siya tungkol sa kanyang pag-aaral. Bagamaki sinasabi ng lahat na hindi niya dapat piliin ang Natural Science Department. Ang mga kakayahan ng isang sports student na tulad niya ay makasabay sa mga subject na nangangailangan ng ganoong logical thinking, ngunit matatag pa rin si Heluo sa kanyang desisyon. Samantala, sinabi ni Li Yunwei sa kanyang lola na kukuha siya ng natural science. Pagkatapos ay ibinigay sa kanya ang pera na kinita niya. Nagsinungaling na ito ay isang premyo mula sa paaralan para sa mahuhusay na estudyante. Pagkatapos kumain, nagpunta si Li Yunwei sa gate ng paaralan upang maghanap ng trabahong pagtuturo at hindi inaasahang nakilala si Chang Feng. Nakita ni Chang Feng si Li Yunwei na naghahanap ng part-time na trabaho at nilapitan niya ito upang mang-asar. Nagalit si Li Yunwei at sinampal siya. Matapos masampal, nagsorry si Chang Feng at nag-alok na upahan siya bilang kanyang tutor. Ang pisika test ay ipinamahagi, si Heluo ay may malaking pag-unlad, nakakuha siya ng 2 sa 3 tamang sagot. Pinuri siya ni Dian Xin at ng kanyang mga kaibigan, ipinagmamalaki ni Heluo ang kanyang tagumpay nang tawagin si Zhang Yuan sa opisina ng chairman ng BOL. Niyabangan niya lang si Zhang Yuan, ngunit siya mismo ang tinawag kasunod nito. Inakala ng chairman ng BOL na biglang bumuti si Heluo dahil tiningnan niya ang sagot ni Zhang Yuan, kaya pareho silang tinawag sa opisina. Hindi inamin ni Zhang Yuan na kinopya ni Heluo ang kanyang sagot at iminungkahi niya sa guro na bigyan sila ng retest upang patunayan ang kakayahan ni Heluo. Sumang-ayon ang chairman ng BOL. Paglabas sa opisina, tinanong ni Zhang Yuan si Heluo kung paano siya mabilis na bumuti. Taos pusong sinabi ni Heluo na isinaulo niya ang 2 pahina ng mga pisika exercise. Sa sobrang dami, nagkataon na nakuha niya ang tamang sagot. Hindi maintindihan ni Zhang Yuan ang paraan ng pag-aaral ni Heluo, ngunit naawa siya sa kanya. Nais niyang tulungan si Heluo, ngunit hindi siya makahanap ng pagkakataon. Nang makita si Heluo na masikap na nag-aaral araw at gabi, nagpupuyat para mag-aral, may naisip si Zhang Yuan. Sinadya niyang bumili ng libro para sa gifted student exam at dinala ito upang tanungin ang chairman ng BOL upang wala na itong oras upang subukan pa si Heluo. Sinabi ni Zhang Yuan kay Heluo na hindi na nila kailangang mag-exam pagkatapos ng klase. Na siyang ikinatuwa at kinatakutan ni Heluo dahil sa ganoong paraan, walang maniniwala na hindi niya sinilip ang sagot ni Zhang Yuan. Pinayuhan ni Zhang Yuan si Heluo na mag-isip sa ibang paraan kung masama ang resulta ng kanyang pagsusulit, tutuksuhin siya ng lahat kaya ang hindi matest ay isang magandang bagay para sa kanya. Masayang umuwi si Heluo paglabas niya ng klase, inaasahang nakasalubong niya ang sports coach at mabilis siyang nagtago ngunit nahuli pa rin. Hinahangaan ng coach ang tiyaga at determinasyon ni Heluo sa pagtakbo sa loob ng 3 taon. Matapos makipag-usap kay Heluo, nalaman niyang gusto na niyang tumigil sa pag-aaral, pinayuhan siya ng coach na naging dahilan upang mapagtanto ni Heluo at maging determinado na ituloy ang natural science path. Pagkatapos isumite ni Heluo ang kanyang department choice form, nalaman niya kina Dian Xin at sa mga kaibigan niya na upang makapasok sa special natural science class, kailangan niyang kumuha ng entrance exam. At dapat siyang mapabilang sa top 40 upang magkaroon ng pagkakataong kumuha ng Tsinghua University entrance exam na siyang nagpapasakit sa kanyang ulo. Si Zhang Yuan ang tanging buhay na PC ni Heluo. Simula noon, laging nakadikit si Heluo kay Zhang Yuan, minsan tinutulungan siyang linisin ang kanyang desk, minsan nagdadala siya
ng almusal. Ang pag-inom ng tubig ay nagpapataka kay Zhang Yuan at nang hihingi pa siya, nagdududa pa nga na nagpapahayag si Heluo ng damdamin sa kanya. Matapos tanungin ang sunod-sunod ni Zhang Yuan, taos pusong sinabi ni Heluo na binola niya ito dahil gusto niya siyang tulungan siyang mag-aral. Gayunpaman, si Zhang Yuan ay hindi isang mabait na tao. Walang oras para magturo ng ordinaryong kaklase na tulad niya at malamig siyang tumanggi. Ang pagsikap ni Heluo ay nakaantig sa kanyang kadesk at kay Yunwei, ngunit hindi niya magawang galawin si Zhang Yuan. Sa paglipas ng panahon, papalapit ang departmental exam na nagpapabigla kay Heluo. Isang tanghali pagkatapos ng klase, aksidenteng nakapulot si Heluo ng isang maingat na nakabalot na sulat na may cute na larawan sa labas, sa ilalim ng upuan. Pagkakita niya nito, alam niya agad na love letter ito. Nang makita ito ni Zhang Yuan, nagalit siya at kinuha niya ito. Mahigpit na hinawakan ni Heluo ang hostage. Pinilit si Zhang Yuan na pumayag na turuan siya. Sa sandaling ito, dumating ang class advisor upang hanapin si Zhang Yuan. Pumasok si Zhang Yuan sa opisina at narinig niya ang class advisor at ang iba pang mga guro na masakit sa ulo ang pagtalakay sa desisyon ni Heluo na piliin ang Natural Science Department. Sila ay walang tigil sa pagpuna na nag-aakalang walang kakayahan si Heluo na pag-aralan ang department na ito. Nang marinig ito ni Zhang Yuan, nakaramdam siya ng matinding pagkabalisa. Naalala niya ang imahe ni Heluo na masikap na nag-aaral, na binobola siya at may malungkot na mukha nang siya ay naapi. Ngayon, narinig niya ang mga guro na nilalait siya. Bigla siyang nagkaroon ng determinasyon sa kanyang puso. Gusto niyang tulungan si Heluo na magbago upang maging ibang tao. Pagbalik sa klase, nag-aalok si Zhang Yuan na turuan si Heluo. Hindi alam ni Heluo kung gaano kalala ang pinagdaanang pagsubok sa isip ni Zhang Yuan. Akala niya ay dahil lang sa kapangyarihan ng love letter. Gayunpaman, masaya pa rin siya. Si Heluo ay talagang matalino, masipag, at masikap. Sa ilalim ng dedikadong tulong ng napakahusay na guro na si Zhang Yuan, ang kanyang performance ay bumuti ng husto. Araw-araw, masigasig niyang ginagawa ang mga takdang aralin na ibinigay ni Zhang Yuan, na tinitingnan ang mahahalagang bahagi na minarkahan niya at pinapakinggan ang kanyang mga brutal na pagpuna. Sa kabila nito, hindi nasiraan ng loob si Heluo. Bukod sa masikap na pag-aaral, iniisip pa rin ni Heluo taong humiling sa kanya na mag-translate ng comics noon. Sa tuwing pumupunta siya sa bookstore para manghiram ng comics, tinitingnan niya kung sinagot na ng taong iyon ang kanyang sulat. Ibuhos ni Heluo ang kanyang damdamin sa mga sulat at nakinig naman ang taong iyon at sinagot siya. Ang mga sulatan ang nagtulak sa dalawa kahit na hindi pa sila nagkikita na magkaroon ng malapit na relasyon. Malapit na ang araw ng departmental exam at tahimik na nagkaintindihan sina Heluo at Zhang Yuan na ito na ang oras upang maghiwalay. Hindi matanggap ni Zhang Yuan na sa kasalukuyang kakayahan ni Heluo, hindi siya makakapasa sa kanyang klase at alam din ni Heluo ang kanyang lugar. Ibinigay niya kay Zhang Yuan ang love letter nang hindi binabasa ang nilalaman nito. Marahil, mula ngayon wala na silang pagkikita. Gayunpaman, ang resulta ay ganap na hindi inaasahan. Sa ilalim ng maingat na pagtuturo ni Zhang Yuan, pumasa si Heluo sa klase 11 tandang bawas 2 kasama sina Yunwei at Chengji. Ang mas nakakagulat pa ay si Zhang Yuan, na laging nanatiling numero 1 sa buong batch, ay pumalya at pasok din sa klase 11 bawas 2. Nagulat at natakot si Heluo, tumakbo siya sa opisina ng class advisor upang humingi ng paumanhin. Taos puso niyang sinabi na pinabayaan ni Zhang Yuan ang kanyang pag-aaral upang turuan siya. Nalungkot din ang class advisor sa resulta ni Zhang Yuan, ngunit dahil huli siyang dumating sa pagsusulit, ang kanyang papel ay na-disqualify, kaya ang paaralan ay maaari lamang kumilos alinsunod sa mga regulasyon. Sa kabutihang palad, hindi inisip ni Zhang Yuan ang tungkol dito. Sumang-ayon siya sa pagsasaayos ng paaralan at pumayag na manatili sa klase 11 bawas 2. Walang nakakaalam na ang dahilan kung bakit huli si Zhang Yuan sa pagsusulit ay dahil hinabol niya ang magnanakaw na nakita niya sa bus noong isang araw. Bagong klase, lumang tao, ang pagkakaiba lang ay ang diyosa sa puso ni Chengji. Si Dian Xin ay naging taken na. Ang tatay ni Chang Feng ay nag-donate ng bagong computer room sa paaralan. Binigyan siya ng pwesto sa klase 11 tandang bawas 2 at naging kadesk ni Heluo. Ang buhay ay naging mapayapa at maganda. Si Heluo at Chang Feng ay nananatili sa kanilang dating pwesto, laging nasa dulo ng klase. Napansin ng bagong class advisor ang magandang punto ni Heluo. Ang kanyang English ay laging nasa unahan ng klase, habang ang magaling na estudyante na si Zhang Yuan ay may kahinaan sa subject na ito. Sa makatuwid, iminungkahi niya na mag-aral sila ng magkasama na magtutulungan sa kanilang mga kahinaan. Ang mungkahing ito ay hindi katanggap-tanggap sa kanilang dalawa. Si Zhang Yuan ay masyadong mayabang, habang si Heluo ay masyadong walang tiwala sa sarili. Gayunpaman, hindi sumuko ang class advisor. Paglabas ng opisina, patuloy na sumunod si Heluo kay Zhang Yuan. Sang-ayon siya sa plano ng class advisor, determinadong hilahin si Zhang Yuan na mag-aral kasama niya. Gayunpaman, ang aruganting tulad ni Zhang Yuan ay hindi pinapansin si Heluo. Inakala niya na tinulungan niya siyang makapasok sa klase 11 tandang bawas 2 at ayaw na niyang makisali pa sa kanya. Napakabrutal ng sinabi niya na siyang ikinahiya ni Heluo. Matapos umalis si Heluo, tumingin si Zhang Yuan sa walang laman na football field at sa bote ng tubig na iniwan niya, nakaramdam siya ng kaunting pagsisisi sa kanyang puso. Nang mawala ang tulong ni Zhang Yuan, ipinagpatuloy ni Heluo ang kanyang walang direksyon na pag-aaral.
Kahit gaano siya nagsikap, hindi niya maintindihan ang mga aralin na lumilikha ng isang vicious cycle. Mabilis niyang nawala ang kanyang kumpiyansa, nagsimulang sumuko, at ipinagpatuloy ang kanyang walang direksyon na mga araw na ginugugol sa pagbabasa ng comics magdamag. Ginawa nitong lalong kinasusuklaman siya ni Zhang Yuan. Napagtanto rin ni Hiluo na umiiwas si Zhang Yuan sa realidad at hindi siya nangahas na lumabas sa kanyang comfort zone. Ang dalawa ay nagmula sa pagiging magka-team at naging magkaaway at nag-aaway sa tuwing magkikita. Galit na nagparehistro si Zhang Yuan para sa long-distance running event ng mga lalaki sa sports festival upang patunayan kay Hiluo na kaya niyang gawin ang mga bagay na hindi siya magaling. Kahit kinasusuklaman ni Hiluo ang long-distance running dahil gusto niyang makipagkompetensya kay Zhang Yuan, nagparehistro din siya. Dahil nagparehistro si Zhang Yuan, ang school Al-Haoy para sa long-distance running, nagdulot ito ng gulo. Ang queen of the school na si Zheng Weirui ay kusa na lumapit kay Zhang Yuan upang pag-usapan ang sports festival na nakakuha ng atensyon ng maraming male fans. Nang ganap na napapalibutan ang pinto ng klase, sa unang pagkakataon ay narinig ni Hiluo ang tungkol sa mga tagumpay ng diyosa na si Zheng Weirui. Gayunpaman, iniiwasan ni Zhang Yuan si Jingyin na parang salot. Ayaw niyang harapin siya at ayaw niyang magkaroon ng anumang pribadong relasyon. Nagbigay ito kay Zhang Yuan ng awkwardness dahil palaging may mga humahabol sa kanya. Napakainis din ni Hiluo. Gayunpaman, sa kanyang ordinaryong relasyon bilang kaklase, wala siyang dahilan upang pagalitan siya at maaari lamang niyang pigilin ang kanyang emosyon sa kanyang puso. Nagsimula ang sports festival sa men na long distance running, masigasig na tumakbo si Zhang Yuan sa unahan. Hindi niya pinansin na ito ay isang mahabang karera. Bilis niya, nilampasan niya ang ikalawang runner sa kalahati ng track, ngunit pagkatapos ay naubusan siya ng lakas at bumagsak siya sa lupa. Lahat ay nag-aalala para sa kanya. Sa sandaling ito, ibinasura ni Hiluo ang lahat ng samaan ng loob, tumakbo upang tulungan si Zhang Yuan na makatayo at tinulungan siya na makatapos sa karera. Ang kanyang mga aksyon ay nagpipilit kay Chang Feng at sa iba na kumilos, kaya sumali sila sa karera. Kahit na si Zhang Yuan ay nasa huli, ang relasyon nila ni Hiluo ay bumuti. Pareho silang handang harapin ang kanilang mga problema, nagkasundo at nagpatuloy sa laban. Mula noon, binaligtad ang sitwasyon. Si Hiluo na dating minamaliit ni Zhang Yuan ay binaligtad ang laro, lampasan siya sa English. Si Hiluo ay napakaresponsable, naghahanap ng maraming English materials na may kinalaman sa interes ni Zhang Yuan para turuan siya, na nagpapataka sa kanya. Ang lalong lumalapit na relasyon ng dalawa ay nagpabigla kay Jingyin, kaya lalo siyang umatake. Madalas siyang pumupunta sa klase isa tandang bawas dalawa at sinasadyang magpakita kay Hiluo. Mukhang walang pakialam si Hiluo, ngunit sa loob niya ay selos na selos siya. Sinasadya niyang turuan ang ibang male student sa harap ni Zhang Yuan upang patunayan na hindi siya espesyal. Ang kanyang mga aksyon ay nagpainis kay Zhang Yuan, lalo na nang makita niya ang seryosong mukha ni Hiluo. Ang kanyang intimate gestures sa iba, lalo siyang nagalit. Sina Chang Feng at Cheng Ji ay nagsimulang mapansin din na kakaiba ang pakikitungo ni Zhang Yuan kay Hiluo. Gayunpaman, umiti lang si Zhang Yuan at marunong na itinanggi ang lahat. Habang lumilipas ang panahon, ang tatlo ay patuloy sa awkward na relasyon at hindi nagtagal, dumating ang final exam. Ginawa ni Hiluo ang kanyang makakaya, umaasa na makapasok sa top 1-0 ng buong batch sa final exam upang ang kanyang ina ay maging proud sa parent-teacher meeting. Siya ay lubos na nakatuon sa pagsusulit at lubos na interesado sa kanyang mga resulta. Gayunpaman, ang resulta ay hindi ayon sa inaasahan. Kahit na malayo na ang layo niya kay Chang Feng, malayo pa rin siya sa kanyang layunin na top 1-0. Hindi na kailangang sabihin, pinananatili ni Zhang Yuan ang kanyang pwesto bilang numero 1 sa buong batch. Ang mga paninindigan at paghihikayat ng lahat para kay Hiluo ay tila walang saysay. Sa kanyang mga mata, kabiguan lamang ang nakikita niya ngayon. Nag-alaga ng buong puso sa kanyang anak, umaasa na si Hiluo ay matatag na malalagpasan ang mahirap na yugto ng high school. Ginawa nitong lalong nagsisisi si Hiluo, ang pagkabigo ay parang isang virus na kumakain sa kanyang marupok na kaluluwa na nagiging dahilan upang siya ay maging malungkot at nalulumbay. Bago ang summer break, inimbitahan ng paaralan ang isang dating estudyante na nakapasa sa Tsinghua University na bumalik sa paaralan upang makipag-ugnayan sa mga estudyante. Matagal na nag-aalangan si Hiluo, ngunit sa huli ay hindi siya nangahas na pumasok sa meeting room. Nang makaalis na ang lahat, lumapit si Hiluo sa dating estudyante upang makipag-usap. Kinuha niya ng nahihiya kung siya ba ay likas na matalino na nag-aaral ng madali ngunit nakapasa sa isang prestihiyosong universidad. Gayunpaman, ang sagot na nakuha niya ay hindi. Direkta niyang sinabi na natapos niya ang lahat ng mga pagsusulit sa bookstore. Para sa matematika, na kanyang mahinang subject, ginawa niya ang bawat malaking problema ng hindi bababa sa 3 beses. Dahil sa walang humpay na pagsisikap na ito, nakamit niya ang tagumpay na yun. Kung ikukumpara sa kanya, lalong naramdaman ni Hiluo na siya ay napakaliit at napakahina. Malapit na ang summer break, inimbitahan ni Dian Xin ang lahat na magplano para sa bakasyon, ngunit sina Cheng Ji at Chang Feng lamang ang tumugon. Mapagbigay na sinabi ni Zhang Yuan na magpapatuloy sila ni Hiluo sa kanilang pag-aaral at sisikapin na makakuha ng magandang resulta sa entrance exam sa universidad. Gayunpaman, si Hiluo, na hindi pa nakakabawi mula sa shock ng kabiguan, ay mukhang walang sigla, hindi na kasing sigla tulad ng dati. Parehong lugar, parehong tao, ngunit iba ang mood. Si Zhang Yuan ay mas matyaga at positibo, ngunit si Hiluo ay nag-aaral na parang baliw. Matapos gawin ng mali ang parehong exercise
exercise sa 3 sunod-sunod na pagkakataon. Sa wakas ay sumabog siya. Sumigaw si Heloo sa kawalan ng pag-asa, umuwi at pinunit ang lahat ng kanyang takdang aralin. Lahat ng naipong presyon ay nagpatumba sa kanya. Ang kabiguan at sakit ay nagdudulot sa kanya na magduda sa kanyang landas sa hinaharap. Ginulat si Zhang Yuan sa biglaang pagkilos ni Heloo. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari, ngunit gusto pa rin niyang tulungan si Heloo na nag-iisip na sumuko. Nagpunta si Heloo sa bookstore ng comics, ginamit ang isang peking ngiti upang itago ang kalungkutan sa kanyang puso, at ginamit ang virtual na mundo upang makatakas sa brutal na katotohanan. Si Zhang Yuan ay matyagang naghintay sa kanya sa pamilyar na lugar, kahit na umuulan at umiihip ang hangin, hindi siya umalis. Nagtago si Heloo sa loob ng 3 araw, ngunit ang mukha ni Zhang Yuan ay laging nasa kanyang isip na nagpapalala sa kanyang sakit. Sa gitna ng bagyo, bumalik si Heloo sa kanyang desk kung saan nagkasundo sila ni Zhang Yuan. Ang mga walang saysay na pananalita ng iba ay naging walang kabuluhan nang makita si Heloo na nalulunod pa rin sa kalungkutan. Sinara ni Zhang Yuan ang libro, hinila siya sa isang arcade. Nagulat si Heloo sa aksyon na ito, ngunit mabilis siyang naakit sa video game. Habang masayang naglalaro si Heloo, nakakalimutan ang lahat ng kanyang problema. Natalo siya ni Zhang Yuan sa isang laro ng chess. Ginamit niya ito upang gumawa ng kasunduan kay Heloo. Mula ngayon, sa bawat tamang exercise na gagawin niya, makakakuha siya ng isang barya sa paglalaro at tuturuan din niya siya ng mga tricks sa paglalaro. Ang dalawa ay masayang nag-aral sa buong summer break. Masyadong nakatuon na nakalimutan nila ang birthday party ni Chang Feng. Ito ay nagpalungkot kay Chang Feng, ngunit nang makita ang dalawa na masikap na nag-aaral, hindi niya nagawang abalahin sila. Tumanggap lang siya ng pagbati at hinayaan ang dalawa na patuloy na lumangway sa dagat ng kaalaman. Matapos ang maraming pagsisikap, sa wakas ay natalo ni Heloo si Zhang Yuan sa video game. Lubos siyang ipinagmamalaki, habang si Zhang Yuan ay may magkahalong damdamin. Masaya siya sa tagumpay ni Heloo, ngunit ang pambubuska niya ay nagpabigla sa kanya. Nang makita ang ekspresyon ni Zhang Yuan, akala ni Heloo na galit siya dahil natalo siya. Matapos ang isang buwan ng pagsisikap, si Heloo ay nakapasok sa top 20 ng buong batch sa buwan ng pagsusulit. Tuwang-tuwa siya at ngumiti siya ng malapad mula nang pumasok siya sa klase. Dahil hindi na si Chang Feng ang pinakahuli sa klase, gusto niyang imbitahan ang lahat na kumain. Gayunman, gusto ni Heloo na siya ang mag-imbita sa lahat, kaya nagtalo sila ng sandali. Sa huli, pumayag si Chang Feng na imbitahan ang lahat sa almusal, at si Heloo naman ang mag-imbita sa lahat sa ice cream pagkatapos ng klase. Ibinigay ni Sir Lin ang application form para sa mock university entrance exam sa mga estudyante, at hiniling sa lahat na umuwi at pag-isipan ang kanilang direksyon sa hinaharap. Nang matanggap ang form, agad na isinulat ni Heloo ang Tsinghua University. Nagdala si Heloo ng ice cream sa klase para imbitahan ang lahat at inusap ang pagpili ng universidad. Si Li Yunwei ay hindi makaalis sa lungsod dahil kailangan niyang alagaan ang kanyang lola, kaya nagpasya siyang kumuha ng entrance exam sa isang key university sa lungsod upang makakuha ng scholarship para sa kanyang lola. Si Diane Xin ay determinado na kumuha ng entrance exam sa Academy of Arts. Narinig ito ni Chengji at gusto niya ring kumuha ng entrance exam sa Academy of Arts na ikinagulat ng lahat sa kanyang baliw na kilos. Ang tiyuhin ni Heloo ay bumalik mula sa ibang bansa at ang nanay ni Heloo ay espesyal na pumunta sa paaralan upang sunduin siya upang makilala ang kanyang tiyuhin at nais niyang ayusin na mag-aral siya sa ibang bansa. Walang intensyon si Heloo na mag-aral sa ibang bansa. Gusto lang niyang mag-focus sa pagpasa sa entrance exam sa Tsinghua University. Kaya, pagka-uwi niya sa bahay, sinabi niya agad sa kanyang nanay ang tungkol dito. Nakita ng nanay ni Heloo sa kanyang bulsa ang isang coin sa paglalaro at narinig niya na madalas silang magkasama ni Zhang Yuan sa GIS. Kaya nagduda siya na ang dahilan kung bakit ayaw ni Heloo na mag-aral sa ibang bansa ay dahil kay Zhang Yuan. Inamin ni Heloo na naglaro siya at nagpunta sa IES kasama si Zhang Yuan. Ipinaliwanag niya na hindi tulad ng iniisip ng kanyang nanay, ngunit hindi pa rin naniniwala ang kanyang nanay. Hindi siya pinakinggan ng kanyang nanay na magpaliwanag at hiniling sa kanya na sundin ang plano kanyang tiyuhin na mag-aral sa ibang bansa. Sinabi ni Heloo kay Zhang Yuan na malapit na siyang mag-aral sa ibang bansa. Inakala ni Zhang Yuan na napakaganda ng paaralan na inirerekomenda ng kanyang tiyuhin. Kinasalukuyang sinabi ni Heloong sa kanya ang tunay na dahilan ng pag-aalinlangan niya, na gusto niyang malaman kung sino ang taong nakasama niyang manood ng comics, na ang pangalan ay Yuan Fang. Sinabi ni Heloong kay Zhang Yuan na nararamdaman niyang si Yuan Fang ay isang gwapo at klase na lalaki, na tulad ni Daniel Wu. Pagkarinig nito, naintindihan ni Zhang Yuan na ang expert na hinahanap niya ay si Heloong. Sinabi niya agad kay Heloong na tanungin si Yuan Fang kung gwapo ba ito. Pumunta si Heloong sa bookstore para hanapin ang comics na iyon. Sadyang biniro siya ng may-ari ng bookstore. Sinabing may sakit ang may akda at hindi pa nakakalabas ng bagong kabanata, na nagdulot kay Heloong ng matinding pag-aalala hanggang sa halos umiyak siya. Nang makita ang pagiging balisa ni Heloong, ibinigay na ng may-ari ng bookstore ang comics sa kanya. Dito niya lang nalaman na si Yuan Fang ay nag-iwan ng isang liham sa comics. Nakita ni Heloong ang liham na ito, na siya ring liham na kinuha niya mula kay Zhang Yuan noong isang araw. Mabilis niyang binuksan ang liham para tingnan, at pagkatapos ay ikinumpara ang sulat kamay sa sulat kamay ni Yuan Fang, at napagtanto niyang si Yuan Fang ay si Zhang Yuan. Nang malaman ang katotohanan, agad na tumakbo si Heloong palabas ng bookstore para hanapin si Zhang Yuan, ngunit hindi inaasahang nakita niya ito mismo sa pinto. Labis siyang natuwa, sinuntok si Zhang Yuan at sinisi ito sa hindi pagsabi sa kanya ng mas maaga. Mayabang na nagpasalamat si Zhang Yuan kay
Hiluong dahil sa pagtulong sa kanya na mapabuti ang kanyang English. Pagkatapos ay hinila niya ito para mag-celebrate. Tinanong ni Hiluong si Zhang Yuan kung gusto ba ni Yuan Fang na pumunta siya sa Amerika. Sinabi ni Zhang Yuan na pareho lang ang iniisip niya. Pag-uwi niya, kaagad na nakipag-usap si Hiluong sa kanyang ina na sinabing ayaw na niyang pumunta sa Amerika at kasabay nito, ipinakita niya ang kanyang transcript sa kanyang ina. Pinatunayan niya na malaki na ang kanyang pag-unlad at may pag-asa siyang makapasa sa entrance exam ng Tsinghua University. Ito rin ang unang pagkakataon na naging matatag siya sa kanyang layunin at ayaw niyang sumuko. Nakumbinsi ang ina ni Hiluong at nang makita ang transcript ng kanyang anak, umayag siyang manatili si Hiluong, ngunit hiningi niyang siya mismo ang magpaliwanag sa kanyang tiyo. At hindi siya dapat makipag-date o masyadong maging malapit kay Zhang Yuan. Isang araw, habang nag-aaral ang lahat, biglang nahulog sa sahig ang kanilang mga libro at notebook sa mesa. Nagbiruan ang lahat kung mailindol ba. Sa sandaling ito, napansin ni Zhang Yuan na talagang mailindol, kaya sinabihan niya ang lahat na pumunta sa schoolyard upang mag-evacuate. Dahil kakarating lang ng medical rescue team ng ama ni Hiluong sa Wenchuan, labis siyang nag-aalala sa kaligtasan ng kanyang ama at gusto pa nga niyang pumunta sa disaster area para tumulong. Upang makatulong sa mga tao sa disaster area, nagtayo si Zhang Yuan, Hiluong at ang kanilang mga kaibigan ng donation booth para sa mga gamit sa loob mismo ng paaralan. Nang makita ang kanilang ginawa, galit na sinaway sila ng principal at inutusan silang ayusin agad ang kanilang mga gamit at sinabihan si Hiluong na tawagin ang kanyang ina para pumunta sa paaralan. Pagkatapos mag-usap, napagtanto ng grupo ni Hiluong na marami na silang nakolektang mga gamit. Ngunit hindi nila alam kung paano ito ipadadala sa Wenchuan. Nagmamayabang si Chang Feng na uwi siya at hihilingin sa kanyang ama na magpadala ng sasakyan para magdala ng mga gamit. Umuwi si Chang Feng at kinausap ang kanyang ama, ngunit hindi niya inaasahang magagalit ang kanyang ama. Hindi pumayag na tumulong at sinaway pa siya dahil sa pagmamayabang. Dahil sinaway ng kanyang ama, nagalit si Chang Feng at tinawag na Gian Shang ang kanyang ama at binugbog siya nito. Matapos mabugbog, pumunta si Chang Feng sa bahay ni Li Yunwei para magtago at sinabi niya ang lahat ng kanyang sama ng loob sa kanya. Dahil sigurado si Li Yunwei na hindi papayag ang ama ni Chang Feng, sinaway niya ito sa pagmamayabang na nagdulot ng kahihiyan sa kanyang ama. Nang sabihin ito ni Li Yunwei, sumagot si Chang Feng na sinabing nagpapanggap itong guro kahit nasa bahay. Nang makita ito, nagluto si Li Yunwei para kay Chang Feng. Pinuri ni Chang Feng ang luto ni Li Yunwei na napakasarap at naiinggit siya dahil nakakakain si Li Yunwei ng lutong bahay araw-araw. Inanyayahan ni Li Yunwei si Chang Feng na kumain sa bahay niya sa susunod dahil madalas hindi niya naubos ang kanyang pagkain. Nag-review si Hiluong hanggang gabi at kinabukasan sa klase, nakatulog siya at napatawag siya ng principal para sagutin ang isang problema sa pisar. Gusto ni Hiluong na humingi ng tawad sa guro, ngunit hindi siya pinatawad, kaya napilitan siyang umakyat sa pisara para sagutin ang problema. Habang pinapanood si Hiluong na nagsasagot, nagulat si Li Yunwei dahil kahit siya ay hindi alam kung paano sagutin ang problemang ito. Nang makita ng principal na tama ang sagot ni Hiluong, wala na siyang masabi. Inimbitahan ng principal ang ina ni Hiluong sa paaralan. Pinalo niya si Hiluong dahil sa nakaka-impluwensya sa pag-aaral ng iba pa nilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pag-organisa ng donation drive at sinabihan siya na dapat mas mahigpit niyang pamahalaan ang kanyang anak na babae at kung hindi ay dalhin na lang si Hiluong sa bahay para mag-aral mag-isa. Nang marinig ang sinabi ni Principal Q, nairita ang ina ni Hiluong at pinuna niya si Principal Q dahil sa pagiging irresponsable sa kanyang mga estudyante at lumabas at sinara ang pinto. Paglabas pa lang niya ng pinto, nakita niya si Teacher Lin at isinumbong ang tungkol sa pagiging malapit nina Hiluong at Zhang Yuan at sinabihan si Teacher Lin na pigilan ang dalawa. Dumating ang ama ni Chang Feng sa paaralan para hanapin si Chang Feng. Pumayag siyang tulungan itong magdala ng mga gamit at humingi siya ng tawad at nakipagkasundo sa pagitan nilang mag-ama. Nang marinig ang reklamo ng ina ni Hiluong, tinawag ni Teacher Lin si Zhang Yuan sa opisina para kausapin at sinabihan siyang lumayo kay Hiluong at ibinalik siya sa klase 11 tandang bawas isa para mag-aral. Ayaw ni Zhang Yuan na lumipat ng klase, ngunit ang desisyon ng paaralan ay naibigay na, kaya wala siyang magawa kundi mag-impake ng kanyang mga gamit at bumalik sa dati niyang klase. Pagkaalis ni Zhang Yuan, humingi ng tawad si Teacher Lin sa mga estudyante para sa donation drive at ipinaliwanag na anak na babae ni Principal Q ay nag-aaral sa Sichuan. Kailangang mag-alala ni Principal Q para sa kanyang anak na babae at kasabay nito, kailangan niyang maging dedikado sa kanyang trabaho kaya humingi siya ng pangunawa para sa guro. Pagdating ni Hiluong sa bahay, tinawagan ng kanyang ina ang kanyang ama. At pagkatapos ay kinuha ang lahat ng kanyang telepono at comics at sinabihan siyang mag-concentrate sa pag-aaral. Ilang beses na tumawag si Zhang Yuan kay Hiluong ngunit hindi niya ito makontak kaya pumunta siya sa bahay niya, nagsulat ng mensahe sa papel at niyaya siyang magkasamang pumasa sa entrance exam ng Tsinghua University. Dahil sa pangako kay Zhang Yuan, buong puso siyang nagsumikap, binaliwala ang lahat ng masasayang bagay at nag-aral araw at gabi. Ang pagsisikap ni Hiluong ay sa huli ay nagbunga. Sa huling mock university entrance exam, nakamit niya ang mahusay na resulta na pumangatlo sa buong klase at pinuri siya ni
Teacher Lin ng husto. Lahat ng estudyante ay umuwi para mag-review. Bago umuwi, pumunta si Zhang Yuan sa bahay ni Hiluong. Gusto niyang magpaalam at sinabi na magkita na lang sila pagkatapos ng university entrance exam. Hindi inaasahang nahuli siya ng ina ni Hiluong habang nagtatapon siya ng bato sa bintana ng silid niya. Sinara ng ina ni Hiluong ang bintana. Hindi pinayagan si Zhang Yuan na guluhin ang kanyang anak at sinabi rin kay Hiluong na nag-book siya ng hotel room malapit exam school para sa kanya na sinabihan siyang mag-concentrate sa pag-aaral. Dumating ang tiyo ni Hiluong para hanapin si Zhang Yuan. Pinasalamatan siya sa pagtuturo at pag-aalaga ay Hiluong at ipinahayag ang kanyang mga pananaw. Naisip niyang magaling mag-aral si Zhang Yuan at hinikayat niya itong magsumikap na makapasa sa entrance exam ng isang universidad sa Beijing kasama si Hiluong. Dinala ng ina ni Hiluong si Hiluong sa hotel at gusto ni Hiluong na isama ang kanyang mga kaibigan na sina Tianxin at Lin Wei. Pagkatapos maunawaan ang sitwasyon ng dalawang kaibigan, umayag ang ina ni Hiluong. Pagkaalis lang ni Hiluong sa bahay, pumunta si Zhang Yuan para hanapin siya, ngunit hindi siya nakita. Dahil hindi niya nakita si Hiluong, medyo tuliro siya at naaksidente siya sa daan pauwi, kung saan nasugatan ang kanyang kanang kamay. Pumunta si Chang Feng sa bahay ni Lin Wei para hanapin siya, ngunit hindi niya ito nakita at nakita lang niya ang kanyang lola na natutulog ng walang kumot. Nang kukunin na sana niya ang kumot para kumutan siya, narinig niya ang 120 emergency call mula sa telepono sa kamay nito. Sa sandaling ito lang niya nalaman na may nangyaring masama sa lola ni Yunwei, kaya tinulungan niya itong dalhin sa ospital. Pagpasok pa lang ng lola ni Yunwei sa ospital ay tumawag na si Yunwei. Alam ni Chang Feng na nagre-review si Yunwei para sa kanyang exam, kaya ayaw niyang abalahin siya at nagsinungaling siyang natutulog ang kanyang lola na sinabihan itong mag-aral ng mapayapa. Nagsimula ang university entrance exam. Si Chang Feng ay na-late ng 15 minuto dahil sa pag-aalaga sa lola ni Yunwei, kaya napilitan siyang hindi na lang mag-exam. Si Zhang Yuan naman, dahil sa sugat sa kanyang kamay, ay nagkaroon din ng problema habang nagsasagot, kaya hindi naging maganda ang kanyang resulta. Pagkatapos ng exam, umuwi si Yunwei para hanapin ang kanyang lola at sa sandaling ito lang niya nalaman na na-ospital ito at si Chang Feng ay palagi lang sa tabi niya para alagaan siya. Agad niyang naintindihan na hindi sumali si Chang Feng sa university entrance exam si Hiluong dahil sa sobrang stress at pagod ay nagkasakit. Pagkatapos ng exam, bumisita si Tianxin kay Hiluong. Nagdala ng mga bulaklak para sa kanya. At sinabi rin sa kanya na naghihintay si Zhang Yuan sa ibaba. Kaya agad na tumakbo si Hiluong para hanapin siya. Sinalubong siya ni Zhang Yuan gamit ang kanyang motorsiklo at nag-enjoy silang magkasama. Tinapos ang isang tag-init na puno ng alaala. Sa araw ng pagsusumite ng admission form, umalik si Zhang Yuan sa klase 11 tandang bawas 2. Pagkatapos kalkulahin ang kanyang score, napagtanto niya na kulang pa rin siya ng kaunting puntos sa cut-off score ng Tsinghua University. Hindi ibinunyag ni Zhang Yuan ang kanyang lihim at nang makita niya ang tiwala at masayang ngiti ni Hiluong, lubos siyang nasiyahan. Nang matapos na ni Hiluong at ng kanyang mga kaibigan ang kanilang mga form, lumabas sila ng silid-aralan at nakita nilang nakasuot ng napakagandang damit si Tianxin. Pinuri ng lahat ang ganda ng kanyang damit, ngunit sinabi ni Zhao Chengji na kamukha niya ang kanyang ina, kaya kinailangan siyang hilahin ni Zhang Yuan. Ibinigay ni Zhao Chengji ang application form para sa Beijing Academy of Art at inihayag din ang kanyang pangarap na ang Beijing Academy of Art. Tinanong Hiluo si Lin Wei kung saang universidad siya mag-a-apply at narinig niya ang sagot na Haicheng University. Nagulat si Hiluo dahil lahat sila ay nag-a-apply sa mga universidad sa Beijing at gusto niyang baguhin ni Lin Wei ang kanyang pangarap. Gayunpaman, hindi maiwan ni Lin Wei ang kanyang lola at sinabi rin niyang mananatili si Chang Feng sa Haicheng para samahan siya. Ang mga sinabi ni Lin Wei ay nagdududa sa lahat at tinanong siya kung may nangyari. Pagkatapos ay sinabi ni Lin Wei sa lahat na hindi sumali si Chang Feng sa university entrance exam. Dinala ni Lin Wei ang lahat sa bahay nila para kumain ng dumplings. Tinanong ng kanyang lola si Chang Feng tungkol sa kanyang exam. Nagsinungaling lang si Chang Feng na napakaganda ng kanyang exam na lalong nagpalungkot kay Lin Wei. Sinisi niya ang sarili dahil sa dahilan na hindi nakaabot si Chang Feng sa university entrance exam at tumakbo siya palabas para umiyak at kailangan siyang sundan ni Chang Feng para i-comfort siya. Ang grupo ni Hiluong ay nagkasamang mag-swimming at sinundan sila ni Zheng Weiru sa swimming pool at hiniling niya kay Zhang Yuan na bigyan siya ng sagot. Nagdesisyon si Zhang Yuan na bigyan si Zheng Weiru ng isang malinaw na sagot. Hinila niya palabas si Hiluong at nilinaw na si Hiluong ang gusto niya. Sa kanyang damdamin kay Zheng Weiru, hindi tinanggap ni Zheng Weiru ang pinili ni Zhang Yuan at pinuna niya kung sa anong paraan hindi siya maikukumpara kay Hiluong. Gayunpaman, mariing sinabi ni Zhang Yuan na gusto niya lang si Hiluong pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay nito. Kinabahan si Hiluong habang tinitingnan ang kanyang exam score at natuklasan niyang nakapasa siya sa Tsinghua University. Labis siyang natuwa, niyakap ang kanyang ina bago ibinahagi ang magandang balita sa kanya. Nagkita si Hiluong at ang kanyang mga kaibigan. Nag-unahan si Lin Wei at Tianxin sa pagpapakita ng kanilang mga exam result. At pagkatapos ay malungkot na sinabi nila kay Hiluong na bumagsak si Zhao Chengji sa parehong una at ikalawang aplikasyon niya. Nang maging awkward ang atmosphere, tinanong ni Hiluong ang exam score ni Zhang Yuan.
Inanunsyo ni Tianxin sa lahat na mayroon na siyang bagong boyfriend na nagngangalang Wang Rui na nakilala niya sa art cram school na nagdulot ng matinding pagkabigla kay Zhao Chengji at nawalan na rin ng gana ang grupo na manood ng Nagpasya ang grupo ni Hiluong na pumunta sa beach para magsaya at si Chang Feng ay nagmaneho para sunduin silang lahat na ikinatuwa ng lahat. Gayunpaman, isinama ni Tianxin si Wang Rui na hindi nagustuhan ng lahat. Nang makarating sa beach, inalagaan lang ni Tianxin si Wang Rui na ikinagalit ni Zhao Chengji. Agad na inaliw ni Hiluong at ng iba pa si Zhao Chengji na sinabing tiyak na maghihiwalay sina Tianxin at Wang Rui at palagi nilang susuportahan siya. Matapos magpahinga si Wang Rui, tumakbo si Tianxin para makipaglaro sa grupo ni Hiluong. Inanyayahan ni Li Yunwei ang lahat na maglaro ng love fortune telling. Sinabi ni Hiluong na hindi siya naniniwala sa fortune telling, kaya sinubukan ni Zhang Yuan na maglaro. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang beses na pagbunot ng card, hindi nabunot ni Zhang Yuan si Hiluong na nagpalungkot sa kanya. Nag-isa si Hiluong na kumain ng inihaw na mais, kaya sinundan siya ni Zhang Yuan at tinanong siya kung bakit siya nalungkot sa resulta ng fortune telling kahit sinabi niya hindi siya naniniwala. Sinabi ni Hiluong ang isang kwento mula sa isang libro kay Zhang Yuan upang makalimutan ang malungkot na insidente. Nagpatuloy si Hiluong at Zhang Yuan sa paglalaro ng laro at lalo pang gumaling ang level ni Hiluong. Hindi na halos manalo si Zhang Yuan sa kanya at walang awa siyang tinukso nito. Pagkatapos maglaro, kinuha ni Hiluong ang kamera ni Zhao Chengji at pinanood si Zhang Yuan ng isang video. Dahil alam niyang idolo ni Zhang Yuan ang basketball player na si Dwight Harwood, humiling siya sa may-ari ng bookstore ng comics na tulungan siyang kunan ng video si Dwight Harwood para magbigay ng encouraging message kay Zhang Yuan. Nagustuhan ni Zhang Yuan ang regalo ni Hiluong. Sinabi rin ni Hiluong sa kanya na sinabihan niya ang may-ari ng bookstore ng comics na itabi ang 2 tiket para sa basketball game sa susunod na taon at niyaya siyang manood kasama niya. Biglang natahimik si Zhang Yuan at hindi niya alam kung paano sasagutin si Hiluong. Nang malaman ang tungkol sa bagong boyfriend ni Tianxin, pumunta si Zhao Chengji sa isang bar para uminom. Dumating si Chang Feng para samahan siya at pinayuhan siyang huwag mag-alala sa isang taong tulad ni Wang Rui. Gayunpaman, hindi niya magawa. Pagkatapos malasing, narinig niya si Wang Rui na nagsasalita ng masama tungkol kay Tianxin at galit siyang sumugod upang makipag-away sa kanya. Tiniyak ni Chang Feng kay Zhao Chengji kung bakit niya pinapansin ang sinabi ni Wang Rui. Sinabi ni Zhao Chengji na madaling sabihin, ngunit mahirap gawin at ang kanyang pag-ibig para kay Tianxin ay hindi magbabago kahit pa makahanap pa siya ng 1-0 o 100 pang ibang boyfriend. Kaya, sinabihan niya si Chang Feng na huwag ipaalam sinuman ang tungkol sa away na ito. Malapit na ang araw ng pagtanggap ng acceptance letter, kaya niyaya ni Hiluong si Zhang Yuan na magkasamang kumain ng pizza. Inanyayahan niya itong kunin ang kanyang acceptance letter sa paaralan na ikinagulat ni Zhang Yuan. Hindi niya alam kung paano sasabihin kay Hiluong at nagdahilan lang siya. Pagdating niya sa paaralan para kunin ang kanyang acceptance letter, nalaman ni Hiluong na siya lang ang nakapasa sa Tsinghua University sa kanilang klase. Si Zhang Yuan, na may score na 669 ay hindi nakaabot sa cut-off score ng Tsinghua University at na-admit siya sa Haicheng University. Hinakasan si Zhang Yuan ni Hiluong at sinisi niya ito sa panloloko sa kanya. Hindi makapagpaliwanag si Zhang Yuan sa kanya, kaya galit na itinapon ni Hiluong ang kanyang acceptance letter dahil palagi niyang iniisip na magkasama silang papasok sa Tsinghua University. Ngunit ngayon, hindi na matutupad ni Zhang Yuan ang kanyang pangako, kaya pakiramdam niya na walang saysay ang pagkapasa niya sa Tsinghua University. Hindi alam ni Hiluong kung saan magtatago at pagod siyang bumalik sa bookstore ng comics para takasan ang realidad. Ang may-ari ng bookstore ng comics, nang makita ang magpartner na ito na may onja din ay naging malungkot din sa loob. Binitawan niya ang kanyang nakasanayang pagiging mapagbiro at sinsero niyang inaliw si Hiluong at ipinaliwanag ang sitwasyon sa kanya. Masyadong maraming responsibilidad ang pasa ni Zhang Yuan at labis siyang nasaktan dahil hindi niya matupad ang kanyang pangako. Ang sinabi ng may-ari ng bookstore ng comics ay lalo pang nagpalungkot kay Hiluong at nakonsensya siya kay Zhang Yuan. Hindi sinasadyang narinig ni Hiluong ang usapan sa pagitan ng kanyang ina at tiyo sa sala. Nalaman niyang bago ang university entrance exam, nakilala ng kanyang tiyo si Zhang Yuan at sinabihan itong kunin ang pagkakataong makita si Hiluong. Dahil dito, nawala ng focus si Zhang Yuan na nagresulta sa hindi magandang resulta. Galit na galit si Hiluong, itinulak niya ang pinto, pumasok, at sinaway ang pagiging makasarili ng mga matatanda. Ang pamilya ay parang isang kadena at lason para sa kanya sa sandaling iyon na nagdulot sa kanya ng matinding hinanakit. Nang malaman ng ina ni Hiluong na bumagsak si Zhang Yuan sa university entrance exam dahil sa kanyang sariling desisyon, nakonsensya siya. Kumatok siya sa pinto ng silid ni Hiluong, umaasang magbubukas ng loob ang kanyang anak sa kanya. Gusto niyang magkasama nilang harapin ang paghihirap na ito bilang mag-ina na parehong dumaan sa kabataan. Binuksan ni Hiluong ang pinto at narinig niya ang mga payo ng kanyang ina habang umiiyak. Hindi tutol ang kanyang ina sa kanilang relasyon, ngunit ayaw niyang malunod si Hiluong sa isang relasyon na maaaring maging isang pagkakamali. Ngayon, ang malupit na katotohanan ay naghiwalay na
sa kanila, milya-milya ang layo, sino ang makakagarantiya na hindi magbabago ang kanilang relasyon? Ang pag-ibig ay hindi kailanman naging rasyonal, normal lang na bigla ang magmahal o bigla ang mawala ng pag-ibig. Gayunpaman, nagpasya pa rin si Heloong na isugal ang pag-ibig na ito, anuman ang magiging resulta, kahit na walang saysay ang lahat. Ang paghawak sa pag-ibig na ito ay ang pinakamasayang bagay para sa kanya sa sandaling iyon. Gayunpaman, si Zhang Yuan ang unang bumitaw, at sa halip na bumitaw kay Heloong, mas tama sigurong sabihin na bumibitaw siya sa kanyang sarili. Ayaw niyang magdahan-dahan si Heloong sa kanyang daan dahil sa kanya. Mula noon, hindi na siya nakipagkita sa kanya, hindi sinasagot ang kanyang mga tawag, at nawala sa buhay niya. Bumalik si Heloong sa pamilyar na rooftop ng paaralan, hinaplos ang mga lumang marka sa dingding, at naalala ang kanyang pagkabata. Gumuhit siya noon ng treasure map para kay Zhang Yuan, at sa araw na iyon, opisyal silang naging magkasintahan. Magkasama nilang dinanas ang maraming matatamis na sandali, ngunit bago pa man magsimula ang labanan, sumuko na si Zhang Yuan. Ang pagiging mag-isa ni Heloong ay napansin ng kanyang homeroom teacher, na dumaan din sa kabataan, at naawa siya kay Heloong. Ginamit niya ang kanyang sariling karanasan upang hikayatin si Heloong, at pumayag siyang tulungan siyang makita si Zhang Yuan. Sana ay makasama sila sa hinaharap at magsimulang maging matapang sa isang long-distance na relasyon. Hindi naisip ng palalong si Zhang Yuan na papasok siya sa isang review class para sa entrance exam sa kolehiyo. Nais niyang kumuha muli ng isa pang taon ng pagsusulit para lang makapasok sa universidad kasama si Heloo. Ngunit pinalabas siya ng kanyang guro sa paggabay. Pinayuhan siya ng guro na babaan ang kanyang mga inaasahan at pumasok sa isang first class na universidad. Ngunit walang nakakaalam ng dahilan ng kanyang obsession sa Tsinghua University. Sa puntong ito, nakatanggap si Zhang Yuan ng tawag mula sa kanyang tagapayo at nalaman na nagtitipon lahat upang ipagdiwang ang kasal ng guro. Dahil sa pagpapahalaga sa reputasyon at pakikipagkaibigan, hindi maaaring mawala si Zhang Yuan. Sa wakas ay muli niyang nakita si Heloo pagkatapos ng mahabang panahon. Sa pagkakataong ito, tahasang tinanggap ni Zhang Yuan ang kabiguan at nagpasya na manatili sa Haicheng upang maging kaklase pa rin ni Yunwei. Gayunpaman, sa harap ng determinadong pag-ibig ni Heloo, si Zhang Yuan ay umiiwas. Iniwan pa niya ang lahat at tumakas. Sa paghikayat ng lahat, matapang na sinundan ni Heloo si Zhang Yuan. Si Zhang Yuan ay nakahiga sa kama na nalilito, tila nawala ang lahat ng magagandang bagay sa kanyang buhay. Si Heloo ay tumayo sa ilalim ng bintana at sumigaw sa desperasyon, umaasa lang na magiging mas malakas si Zhang Yuan. Harapin ang shock na ito kasama siya, tiisin ang sakit ng paghihiwalay sa pag-ibig. Gayunpaman, hindi naglakas loob si Zhang Yuan na sumulong dahil hindi niya magawang hayaan si Heloo na mabuhay sa pag-aalala at pagkabalisa sa loob ng 4 na taon sa kolehiyo. Sa gitna ng gabi, tahimik na bumaba si Zhang Yuan, tiningnan ang iginuhit ni Heloo na nakikipaglaban na karakter sa laro. Naisip niyang baka hindi dapat iisa si Heloo sa pakikipagsapalaran na ito. Pumunta si Zhang Yuan sa game cave, nakita ang kanyang maliit na figura na nakaupo sa pamilyar na lugar. Tahimik siyang lumapit, sinamahan siyang maglaro. Ang pananabik ni Heloo ay biglang sumigla muli. Nag-aral sina Zhang Yuan at Heloo sa magkahiwalay na universidad. Nagsimula sila sa isang long distance relationship. Madalas silang magsulat ng liham, mag-usap sa telepono, na nagpapahiwatig sa kanilang mga kaklase. Sa panahon ng military training, inireklamo si Zhang Yuan ng ibang mga babae dahil hindi raw siya ngumingiti sa kanila. Nagalit si Zhang Yuan, sinabi niya na kung ngingiti siya sa mga babae buong araw, maituturing siyang may sakit. Pagkatapos ng training, agad siyang tumawag kay Heloo para magsumbong. Nagbibis si Heloo sa banyo nang hindi sinasadyang nasipa ni Feng Xiao ang bola sa loob. Akala niya ay walang tao sa loob kaya pumasok siya para kunin ang bola. Pagkapasok niya, nakita niya si Heloo kaya mabilis siyang tumalikod at naghintay na lumabas si Heloo. Agad-agad siyang humingi ng tawad kay Heloo at nang matapos si Heloo magbihis, hindi niya pinansin ang nangyari. Gayunpaman, patuloy pa rin si Feng Xiao sa paghingi ng tawad at nag-post pa nga ng apology letter sa entrance ng cafeteria. Nang malaman ni Heloo na nagsulat si Feng Xiao ng apology letter at isinapubliko pa ang nangyari sa banyo, dinala niya ang liham at sinaway siya, at sinabihan siyang huwag mag-isip ng kung ano-ano. Gayunpaman, nakita ni Feng Xiao si Heloo na napakagaling at lihim siyang nagkagusto sa kanya. Sabik na sabik si Heloo na makita si Zhang Yuan sa National Day, at napanaginipan pa niya na nakita niya si Zhang Yuan sa basketball court. Ngunit kahit anong subok niya, hindi siya makapasok sa court at biglang nawala si Zhang Yuan. Dito lang nalaman ni Heloo na nananaginip siya. Habang kumakain ng almusal, lumapit si Feng Xiao at umupo sa parehong mesa. Naramdaman ni Heloo na nakakainis siya at sinabihan niya itong tumahimik para makakain siya ng almusal. Nang kumakagat si Heloo sa kanyang tinapay, napansin ni Feng Xiao na may uod sa tinapay at hiniram niya ang telepono nito para kunan ito ng litrato. Pagkatapos kumuha ng litrato, dinala niya ang larawan sa prinsipal. Naisip ni Heloo na hindi kailangang gawing malaking issue ang maliit na bagay na ito at pinagsikapan niyang makapasa rito kaya nag-aalinlangan siyang pumasok sa opisina ng prinsipal. Eksakto nang nag-aalinlangan si Heloo, bumukas ang pinto ng opisina ng prinsipal. Lubos na nagpapasalamat ang prinsipal kay Feng Xiao sa pag-uulat sa insidente at nakahinga ng maluwag si Heloo.
Nang lumabas si Hiluong at Feng Xiao ng cafeteria, nilapitan si Feng Xiao ng ilang miyembro ng student council. Pinuri ang matapang na ginawa niya at binigyan siya ng gawain na mag-organisa ng isang cultural exchange event para sa mga first-year students. Agad na nagsisi si Feng Xiao sa kanyang pagiging mayabang, habang si Hiluong ay tumayo sa tabi at tinawanan siya dahil sa pagiging nabiktima. Ang mga kaklase ni Zhang Yuan ay iminungkahi siya na tumakbo bilang class president. Nagkataon na narinig ito ni Zhang Yuan na gusto ring maging class president. Agad siyang nagdeklara ng digmaan kay Zhang Yuan at hinamon siya sa isang kompetisyon upang tingnan kung sino ang makakapasok sa computer ng kalaban. Matapos ang military training, agad na inattack ni Zhang Yuan ang computer ni Zhang Yuan. Gumanti naman si Zhang Yuan at pinutol ang kuryente ng dormitoryo ng mga babae. Pinutol din ni Zhang Yuan ang kuryente ng dormitoryo ng mga lalaki na nagdulot ng gulo sa buong network system ng universidad, kaya napilitan ang network administrator na putulin ang network. Parehong tinawag sina Zhang Yuan at Zhang Yuan sa opisina para sa panunumbat. Magalang na inako ni Zhang Yuan ang lahat ng kasalanan, ngunit hindi niya inaasahang alam na ng guro ang nangyari at hindi niya pinayagang sisihin nila ang isa't isa. Pagkatapos, binigyan ng guro ang dalawa ng gawain na pamahalaan ang network. Agad silang nagkaintindihan sa pagpuna sa network system ng paaralan. At hindi nila inaasahang ang firewall at interface ng website ng paaralan ay dinisenyo pala ng guro, kaya nagmamadali silang purihin ang guro. Tinulungan ni Hiluong si Feng Xiao na maghanda para sa cultural exchange event nang sumapit ang gabi. Napagtanto niya na malapit na siyang malate sa tawag nila ni Zhang Yuan. Kaya niloko niya si Feng Xiao na bumalik sa kanyang silid at agad na tumawag kay Zhang Yuan. Inanyayahan ng kaklase ni Zhang Yuan si Zhang Yuan na magkasamang ipagdiwang ang Mid-Autumn Festival. Eksaktong dumating si Zhang Yuan, kaya sinabihan siya ni Zhang Yuan na ilibre sila ng pagkain. Pagkatapos kumain, balak silang dalhin ni Zhang Yuan sa internet cave. Ngunit naalaala niya ang kanyang appointment kay Hiluong at ang kanyang telepono na malapit ng malubat. Nagpa siyang hayaan na lang niya ang iba na maglaro at bumalik na lang sa kanyang silid para hintayin ang tawag ni Hiluong. Parehong may kamera ang mga computer ni Hiluong at Zhang Yuan at sa wakas ay nagkita na sila sa screen. Nag-usap sila na mag-video call sila sa isa't isa tuwing gabi ng Miyerkules, anuman ang panahon. Habang kumakain kasama sina Chang Feng at Li Yunwei, binanggit ni Zhang Yuan ang holiday ng National Day at sinabi niyang gusto niyang pumunta sa Beijing para bisitahin si Hiluong. Agad na sumang-ayon si Chang Feng at gusto pa niyang isama si Li Yunwei, ngunit siya pumayag dahil ayaw niyang maging sagabal. Nakatingin si Hiluong sa isang mahirap na problema nang bigla niyang makita ang litrato ni Zhang Yuan. Agad siyang napaisip na hilingin ang tulong niya. Walang susunod na pagkakataon dahil hindi nakahanap si Feng Xiao ng sapat na babaeng estudyante para lumahok sa cultural exchange. Hiningi niya ang tulong ni Hiluong na humanap ng mga kaibigan nito para lumahok. Binista ni Chiang Xin si Hiluong at nag-tour sa kanyang dormitory room. Inanyayahan siya ni Hiluong na lumahok sa cultural exchange. Ngunit dabala si Chiang Xin, umadlang siyang maghanap ng mga kaibigan para sumali. Pagkatapos ng klase, aalis na sana si Zhang Yuan nang hindi niya inaasahang makita si Li Yunwei. Binigyan ni Yunwei si Zhang Yuan ng prutas at sinabi sa kanya ang tungkol kay Hiluong. Nang makita ni Zhang Yuan sina Yunwei at Zhang Yuan na magkalapit, lubos siyang nainggit at lalo siyang naging interesado kay Yunwei. Nang mag-a-apply na si Yunwei, nakita niya si Zhang Yuan na nakatayo sa harap niya. May kulang sa pera si Zhang Yuan kaya tinulungan siya ni Yunwei na bayaran ito at doon nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Sa daan, nakita ni Zhang Yuan si Yunwei at tinawag siya para bayaran siya at sinamantala niyang magtanong tungkol kay Zhang Yuan at alamin kung ano ang hitsura ng girlfriend nito. Tinawag si Hiong ni Professor Lee sa opisina at nag-ingat siya, natakot na baka nagkamali na naman siya. Ngunit nang makita siya ni Professor Lee, umiti ito na nagpagulat sa kanya. Nalaman ni Hiluong na tinawag siya ni Professor Lee sa opisina dahil nalutas niya ang problemang ibinigay niya habang walang makalutas sa mga first-year male students. Nalaman ni He na nagkamali si Professor Lee at sinabi niya ng totoo na si Zhang Yuan ang naglutas ng problemang iyon. Nang dumating oras ng cultural exchange, sinalubong ni Feng Xiao ang lahat sa hall at sinabihan si Hiluong na mag-makeup. Dito niya lang nalaman na gusto pala siyang bitahin ni Feng Xiao na maging dance partner. Hindi pinansin ni Hiluong si Feng Xiao dahil si Zhang Yuan lang ang nasa isip niya at ayaw niyang makipagsayaw sa iba. Gayunpaman, nang makita niya na ang lahat ay may kapareha, lalo pa niyang na-miss si Zhang Yuan. Nag-iisa si Hiluong na kumain at nang makita niyang magkakasama ang lahat, naramdaman niya ang matinding kalungkutan at pananabik kay Zhang Yuan. Alam ni Izzy na hinihintay ni Hiluong na dumating si Zhang Yuan sa Beijing, kaya tinanong niya kung naisip na ba niya kung saan niya patutuluyin si Zhang Yuan. Sa sandaling ito, napagtantuloong na isa itong malaking problema. Pinahiram ni Hizhai si Hiluo ng kama ng kaibigan niyang lalaki, ngunit nag-alala si Hiluo na wala siyang kakilala sa klase. Nang nag-aatubili si Hiluo, nakita ni Hizhai si Feng Xiao na kumakain ng lunchbox kaya tinawag niya ito para humiram ng kama. Alam ni Feng Xiao na gusto ni Hiluo na manghiram ng kama para sa kanyang kasintahan, kaya agad siyang pumayag at nagdesisyong umuwi na lamang para ipagamit ang kama kay Hiluo. Sinundo ni Hiluo si Zhao Chengji. Pinakiusapan ni Hiluo si Zhao Chengji na sabihin kay Tianxin ang tungkol dito, ngunit tila nag-aalangan siya. Dahil sa mga sinabi ni Hiluo
Hiluo nang makita niya si Tian Xin. Tuwirang sinabi ni Zhao Chengji na pupunta siya sa Beijing at nilinaw na hindi siya pumunta sa Beijing para sa kanya. Ayaw niya siyang panatilihin dahil sa damdamin. Tinawagan ni Hiluo si Li Yunwei tungkol sa pagpunta ni Zhao Chengji sa Beijing. Sinabi ni Yunwei kay Hiluo na nang makatanggap siya ng scholarship, nag-alala siya na hindi siya talaga gusto ni Chang Feng at gusto lang siya nitong alamin. Habang pinapayuhan ni Hiluo si Yunwei na huwag maging insecure, tumawag si Zhang Yuan. Kailangan munang itigil ni Hiluo ang pakikipag-usap kay Yunwei para kausap si Zhang Yuan. Sinabi ni Zhang Yuan kay Hiluo na pumila siya mula pa noong umaga para bumili ng tiket. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi siya nakabili. Pumila si Zhang Yuan buong umaga para bumili ng tiket. Ngunit naawa siya sa isang matandang babae na mahina ang mga paa at kamay pila ng matagal. Kaya ibinigay niya ang kanyang pwesto sa matanda. At sa huli ay hindi siya nakabili ng tiket papunta Beijing. Sinabi ni Maon Bro kay Hiluo na sumama siya sa kanyang kaibigan na si Feng. Sobrang nadismaya si Hiluo nang marinig ang balita. Lahat ng kaibigan ni Feng ay may sariling plano para sa bakasyon. Hindi alam ni Hiluo kung saan pupunta at nag-aral na lang sa paaralan. Nang malaman ni Feng Xiao na wala siyang mapupuntahan, inimbitahan niya si Hiluo na manood ng seremonya ng pagtataas ng watawat. Bumalik lang si Hiluo sa dormitory pagkatapos manood ng seremonya ng pagtataas ng watawat nang marinig niyang tinawag siya ng dormitory manager na may naghahanap sa kanya. Akala niya si Feng Xiao ang naghahanap sa kanya, kaya inayos niya ang kanyang mga gamit at bumaba. Pagkababa niya, nakita ni Hiluo si Feng Xiao, ngunit hindi siya ang hinahanap nito. Lumingon siya at laking gulat niya nang makita si Zhang Yuan na nakatayo roon. Nalaman niyang pumunta ito ng malayo para lang hanapin siya. Tinawag ni Hiluo si Zhang Yuan na sinungaling, tumalikod at umalis ngunit sabik na tumakbo pabalik at niyakap siya ng mahigpit. Matapos niyang sisihin si Zhang Yuan, dinala niya ito sa kwarto ni Feng Xiao para magpahinga at bumalik sa sarili niyang kwarto para matulog. Dahil sa pagdating ni Zhang Yuan, masyadong nasasabik si Izzy at hindi makatulog. Habang si Hiluo naman ay bumalik sa kanyang kwarto para matulog mag-isa, kaya ginalito siya. Ipinaliwanag ni Hiluo kay Izzy na tiyak na pagod si Zhang Yuan mula sa mahabang biyahe sa tren at gusto niya itong bigyan ng pahinga at dahil puyat din siya, hindi niya agad maayos ang kanilang programa. Tinulungan ni Feng Xiao si Zhang Yuan na ayusin ang kama at ihanda ang kanyang mga gamit nang bigla niyang nalaman na ang tiket nito sa tren ay pang-estasyon. Lubos siyang nagulat dahil nakatayo si Zhang Yuan sa buong biyahe papuntang Beijing. Pagkatapos magpahinga ng 2 oras, hinanap na ni Zhang Yuan si Hiluo para kumain sila. Nang malaman ito ni Izay, nagmamadali siyang bumaba para kumuha ng tubig para makita si Zhang Yuan. Nang aalis na sana si Hiluo at Zhang Yuan, bumalik si Izzy na may dalang tubig at sinadyang tawagin si Hiluo. Nakilala ni Zhang Yuan si Izay at nasasabik siya na sinabi kay Hiluo na mag-enjoy sa kanilang paglalaro at huwag muna siyang bumalik sa dormitoryo. Nang magpunta si Hiluo at Zhang Yuan sa supermarket para bumili ng mga bagay-bagay, nakasalubong nila si Feng Xiao. Niyaya ni Feng Xiao ang dalawa na kumain kasama niya. Nang marinig niyang gusto ni Hiluo na pumunta sa Beijing Art Academy, gusto niya ring sumama dahil nag-aaral doon ang matalik niyang kaibigan na si Xiangbei. Sa Art Academy, inayos agad ni Feng Xiao si Xiangbei at Chang Xin na ikinagalit ni Zhao Chengji at sinabi kay Feng Xiao na wala siyang ginagawa. Mahigpit na binantayan ni Zhao Chengji si Tian Xin. Hindi siya pinapayagang magkaraoke. Gusto niya itong uwi ng aga, kaya binainis si Tian din. Nang bumalik si Hiluo at Zhang Yuan mula sa kanilang date, lumabas si Izzy at hinarang si Hiluo. Sinabi niya na turno ng kanilang kwarto ang mag-ayos ng mga bisikleta ngayon, ngunit umalis na ang lahat at sila na lang ni Hiluo ang natira. Sinabi ni Hiluo kay Izzy na mauna na sa kwarto at sasamahan niya si Zhang Yuan sa pag-aayos ng mga bisikleta. Habang naghihintay si Hiluo na matapos si Zhang Yuan sa pag-aayos ng mga bisikleta, biglang tumakbo si Zhang Yuan at nahihiyang sinabi na nasira niya ang magandang sandali ng isang lalaki, kaya nahihiya itong tumakbo palayo. Nagtataka si Hiluo kung anong nangyari at nahihiyang ikinuwento ni Zhang Yuan na akala niya ay inaayos ng lalaki ang kanyang bisikleta, ngunit hindi niya inaasahang hinahalikan nito ang kanyang nobya, kaya nahihiya siyang tumakbo palayo. Dahil alam niyang nahihiya si Zhang Yuan, nagbiro si Hiluo, tumakbo upang makibalita at itinulak si Zhang Yuan patungo sa magkasintahan na naging dahilan upang matakot sila at tumakbo palayo. Dahil sa pagtulak ni Hiluo kay Zhang Yuan, tumakbo ito para kumprontahin siya at hindi sinasadyang tumayo ng napakalapit sa kanya na naging dahilan upang makaramdam silang pareho ng pagkapahiya. Sinabi ni Hiluo na malapit ng patayin ang mga ilaw at gusto na niyang bumalik sa dormitoryo, ngunit nagkamali siya ng daan. Tinawag siya ni Zhang Yuan, nahihinalikan siya ni Hiluo, pagkatapos ay hinalikan siya ni Zhang Yuan pabalik at pagkatapos ay inihatid siya sa kanyang dormitoryo. Pagkatapos ihatid si Hiluo, nakita ni Zhang Yuan na hindi pa nakakauwi si Feng Xiao, kaya tinawag niya ito at niyayang kumain ng late night snack at uminom ng alak at magkwentuhan. Nakita ni Zhang Yuan ang comic book ni Feng Xiao sa dormitoryo at nakita rin niyang napakabuti nito kay Hiluo, kaya nahulaan niyang gusto ni Feng Xiao si Hiluo at prangkang sinabi sa kanya. Sinabi ni Feng Xiao kay Zhang Yuan na si Hiluo ay isang napaka-espesyal na babae at sinabi niya sa kanya na mayroon siyang nobyo at napakatapat, kaya wala siyang masamang intensyon sa kanya. Pagkatapos
Pagkatapos uminom, labis na na-miss ni Zhang Yuan si Heluo, kaya tinawag niya itong bumaba at magkasama silang nagrenta ng kwarto sa labas. Dahil sa epekto ng alak, niyakap ni Zhang Yuan si Heluo. Gustong-gusto niya itong makasama sa lahat ng oras, at dahil sa sobrang kamis niya dito, muntik na siyang hindi makapagpigil. Sa kabutihang palad ay naitulak siya ni Heluo, na nakatulong sa kanya na huminahon. Pagkatapos kumain ng pancake kasama si Heluo, hindi sinasadyang nakita ni Zhang Yuan si Feng Xiao sa paaralan, at sinabi niya agad dito na aalis na siya. Kailangang umuwi ni Feng Xiao para kumain, kaya hindi niya maihahatid si Zhang Yuan. Gusto niyang tumawag sa bahay para magpaalam. Ngunit ayaw nang abalahin pa ni Zhang Yuan, kaya tinanggihan niya ang kabait nito. Nakita ni Heluo na bumili na naman si Zhang Yuan ng standing ticket, kaya masakit sa loob niya na dinala siya para bumili ng plastic na upuan, at sinabihan siyang matuto na sa kanyang karanasan at huwag nang bumili ng standing ticket. Umuwi si Feng Xiao at sinabi sa kanyang ama at hiniling sa kanya na tumulong at maghanap ng kakilala sa istasyon ng tren upang makahanap ng upuan para kay Zhang Yuan. Nang makahanap ng upuan, agad na nagmaneho si Feng Xiao papunta sa paaralan para sabihan si Zhang Yuan at sinabi sa kanyang hanapin ang konduktor pagkasakay niya sa tren at gusto rin siyang ihatid sa istasyon. Ayaw nang abalahin pa ni Zhang Yuan si Feng Xiao, kaya tinanggihan niya ang kabaitan nito. Nagpaalam siya kay Heluo at sumakay sa taxi mag-isa papunta sa istasyon ng tren. Bago siya umalis, sinabi ni Zhang Yuan kay Heluo na hindi niya makakalimutan ang kanyang pangako sa kanya. Hindi narinig ni Heluo kaya tinawagan niya ulit ito. Nagdesisyon si Zhang Yuan na panatilihin ang kanilang mahalagang unang beses hanggang sa magpakasal sila. Nakipag-usap siya kay Heluo na mag-aral siya para sa kanyang graduate school sa Tsinghua University. Sa ganoong paraan, pagkatapos ng 3 taon, maaari na naman silang magkasamang mag-aral sa iisang paaralan. Bumalik si Zhang Yuan sa Haicheng at pagkatapos niyang mag-text kay Heluo para ipaalam na ligtas siya. Nakita niya si Liun Wei at Chang Feng na nag-aaway, kaya sumama siya kay Chang Feng para uminom at nagtanong kung anong nangyari. Sinabi ni Chang Feng kay Zhang Yuan na ibinenta niya ang ilang game cards. Ngunit hindi niya alam na iyon ay mga black card na binili gamit ang ninakaw na credit card na nagresulta sa pag-block ng mga account ng mga taong bumili ng mga card. Dahil dito, nadamay din si Liun Wei na tumulong sa kanya na ibenta ang mga card na wala ang kanyang scholarship. Nalaman ni Zhang Yuan na gusto ni Chang Feng na tulungan ang mga taong iyon na mag-level up muli, kaya nagpuyat siya buong magdamag upang magsulat ng isang game hacking software para sa kanya na naging dahilan upang hindi siya makabangon para pumasok sa klase kinabukasan. Nakita ni Zhan Er na hindi pumasok si Zhang Yuan kaya pumunta siya sa dormitoryo para gisingin ito. Ngunit gaano man siya tumawag ay hindi pa rin siya gumigising, kahit na gumamit siya ng mga platito at tambol ay walang silbi. Sa huli, kailangan niyang hilahin ang saksakan ng computer na nagpagalit sa kanya. Naiinis si Zhang Yan-er at gusto niya itong saktan, ngunit dahil babae siya, kaya pinalayas niya na lang ito. Pili pinapapasok ni Zhang Yan-er sa klase si Zhang Yuan, at binabantayan siya sa kanyang dormitoryo, hindi niya rin pinapayagang pumunta sa banyo. Sa huli, kailangang magpanggap ni Zhang Yuan na nagtatanggal ng pantalon sa lugar, na ikinatakot ni Zhang Yan-er at tumakbo palayo. Nakikipag-usap si Zhang Yuan sa kanyang kasama sa kwarto, kung paano paalisin si Zhang Yan-er nang malaman niyang nasa bubong ito. Akala niya ay gusto niyang saktan ang sarili niya, kaya nagmadali siyang umakyat. Nang makita ni Zhang Yan-er na umaakyat si Zhang Yuan sa bubong, nagmamadali siyang pinunasan ang kanyang luha. At sinabing wala siyang intensyon na tumalon, pagkatapos ay nagreklamo sa kanya tungkol sa pagbabago ng mga tao, na sinasabi na siya ay masyadong mahigpit sa iba kaya wala siyang gusto. Agad na nagkwento si Zhang Yuan ng ilang mga biro upang mapasaya siya. Humingi ng paumanhin si Zhang Yan-er kay Zhang Yuan dahil sa paghila ng saksakan ng kanyang computer. Binigay ito ni Zhang Yuan kay Chang Feng, at sinabing pagkatapos niyang mag-level up muli ay huwag na niyang gamitin ang software na ito. Hiniram ni Heluo ang student AC ni Feng Xiao para makapasok at makinig sa talumpati ni Bingate. Humingi ng lagda niya para kay Zhang Yuan, at pagkatapos ay nasasabik na ipinakita sa kanya sa pamamagitan ng kamera. Bumili si Zhao Cheng ng isang malaking teddy bear bilang regalo sa kaarawan para kay Tian Xin, at gusto siyang sorpresahin, kaya pumunta siya sa paaralan para hanapin si Heluo upang magkasama silang magbigay ng regalo. Nagpunta si Heluo at Zhao Chengji sa paaralan para hanapin si Tian Xin, ngunit pumunta siya sa birthday party ng kanyang senior at ayaw niyang pansinin si Zhao Chengji. Kailangan hintayin ni Zhao Chengji si Tian Xin sa gate ng paaralan. Wala nang nagawa si Heluo kundi manatili na lang kasama niya. Nakita ni Feng Xiao si Heluo kaya tumakbo siya para hanapin ito, at nang malaman niyang hinahanap ni Heluo si Tian Xin, tumawag siya para magtanong, at nang malaman niya ang lokasyon ng party, dinala niya si Zhao Chengji at Heluo doon. Nagalit si Tian Xin nang makita niya si Zhao Chengji, at binati pa ni Zhao Chengji ng happy birthday si Tian Xin sa birthday party ng iba, at muntik na siyang mapalayas. Nang makita ni Feng Xiao si Zhao Chengji na nakikipag-away sa iba, pumagit na siya para tulungan ito upang hindi masira ang party. Nang tanggapin ni Tian Xin ang bulaklak ni Zhao Chengji, agad hinila ni Feng Xiao ang binata para kausapin, binigyan siya ng ilang payo. Ang grupo ni Zhang Yuan ay sabay-sabay pumunta sa dagat para manood ng shower. Nang makita ni Liun Dui na manipis lang ang suot ni Zhang Yuan, hinubad niya ang kanyang jacket at pinasuot ito sa kanya. Pagkakita ni Chang Feng na hinubad ni Yun Dui ang kanyang jacket, hinubad din niya ang sa kanya at pinasuot kay Yun Dui, dahilan para pagtawanan siya ng lahat. Dahil nakakita sila ng shower, ang buong grupo ay sabay-sabay kumuha ng litrato sa dagat bilang alaala. Kasama si Zhang Yuan sa litratong iyon. Habang nanonood ng shower si Heluo, tinawagan
niya si Zhang Yuan, ngunit hindi niya ito makontak. Kinabukasan, nakita ni Hiluo ang mga litrato na in-upload ng kanyang mga kaibigan at natuklasan na may ibang babae sa tabi ni Zhang Yuan, kaya nakaramdam siya ng mating inis. Tinawagan ni Zhang Yuan si Hiluo sa VGL, at sa mismong sandaling iyon, dumating si Zhang Yuan para tawagin si Zhang Yuan na pumasok sa klase. Pagkakita ni Hiluo rito, galit niyang pinatay ang VGL, dahilan para mainis si Zhang Yuan at paalisin si Zhang Yuan sa kanyang silid. Nakaramdam ng matinding kalungkutan si Hiluo dahil alam niyang may ibang babae na may gusto kay Zhang Yuan. Hindi niya alam kung paano siya haharap sa binata, at dahil gising si Isay, nakipag-usap siya sa kanya. Pagkatapos makinig sa kwento ni Hiluo, sinabi ni Izzy na normal lang iyon at kung may problema, dapat itong hanapan ng solusyon at hindi dapat takbuhan. Nais makita ni Hiluo si Zhang Yuan at nais din niyang ipaalam kay Zhang Yuan na siya ang nobya ni Zhang Yuan, kaya palihim siyang umuwi sa Haicheng nang hindi nagpapaalam sa kanyang ina. Sinundo ni Zhang Yuan si Hiluo, at sa oras na iyon, sinabi ni Hiluo sa kanya na hindi niya inabisuhan ang kanyang ina. Gusto niyang manatili sa dormitoryo ni Li Yundui, kaya agad siyang dinala ni Zhang Yuan sa paaralan. Pagkapasok pa lang nila sa paaralan, nakita na agad ni Zhang Yuan si Zhang Yuan. Ipasok ni Hiluo at Yundui ang kanilang bagahe sa dormitoryo, at nakita nilang nakatayo si Zhang Yuan sa pintuan at masayang nakikipag-usap kay Zhang Yuan. Inanyayahan pa niya itong kumain kasama siya, na labis na ikinainis ni Hiluo. Pinigil ni Hiluo ang kanyang damdamin, nagpanggap na parang walang nangyari, at umupo sa tabi ni Zhang Yuan, habang si Zhang Yuan nagpapakita na parang lubos niyang kilala si Zhang Yuan, at nagpasya sa mga bagay para sa kanya. Dahilan para hindi mapigilan ni Hiluo ang magselos. Pagkatapos nilang kumain, nakita ng may-ari ng restoran ang nalaglag na pitaka ni Zhang Yuan. At galit na nag-impek si Hiluo at desididong umuwi. Kahit anong gawin ni Yundui na pakiusap, wala rin itong silbi, kaya kailangang sundan ni Zhang Yuan si Hiluo para manong kung bakit. Inisa-isa ni Zhang Yuan ang lahat ng posibleng dahilan kung bakit galit si Hiluo, at sinisi pa siya sa hindi niya pagtitiwala sa kanya. Sa oras na ito, sinabi ni Hiluo ang kanyang nararamdaman. Sinabi niyang naiinggit siya dahil si Zhang Yuan ay pwedeng pumasok sa klase at kumain kasama si Zhang Yuan araw-araw, habang siya ay wala man lang magawa. Nang makita ni Zhang Yuan na nagsiselo si Hiluo, labis siyang natuwa sa kanyang puso, at ibinigay sa kanya ang isang piraso ng papel. Pagkatapos ay inihatid niya ito pa uwi, at sinabing buksan niya lang ito pagdating niya sa bahay. Pagka-uwi niya, nalaman ni Hiluo na iyon ay isang laro na dinisenyo ni Zhang Yuan para sa kanya, at labis siyang natuwa. Kinaumagahan, pagkatapos niyang mag-almusal, agad siyang pumunta kay Zhang Yuan, nagpanggap na parang hindi pa niya nakikita ang papel. Nang makita niya ang pagkadismaya ni Zhang Yuan, nagpanggap siya na nabigla at masaya na parang nakatanggap siya ng isang sorpresang regalo. Nagkita sila sa comic book store, at dahil nakita ni Zhao Chengjai si Tian Xin doon, umalis siya ng malungkot. Alam ni Hiluo na walang customer sa comic book store at malapit na itong magsara, kaya humingi siya ng tulong sa lahat. Sinamantala niya ang pagkakataong ito para tawagin din si Zhao Chengjai para tumulong, dahilan para mag-sorry si Tian Xin sa binata, at sa huli, pumayag si Zhao Chengjai na manatili at tumulong. Sabay na inayos ni Hiluo at Zhang Yuan ang comic book store na nagpaganda sa lugar. Pagkatapos, sabay silang pumunta sa theme park. Mabilis na lumipas ang oras at oras na para maghiwalay. Kailangang bumalik ni Hiluo sa Beijing at ayaw niyang umalis sa tabi ni Zhang Yuan na parang broken-hearted. Niyakap niya siya at umiyak ng husto. Pinaalalahanan siya ni Zhang Yuan na huwag kalimutan ang kanilang pangako at mahinahon na maghintay sa kanya sa Beijing, kaya sumakay si Hiluo sa tren. Pagkatapos niyang bumalik sa Beijing, agad na gumawa si Hiluo ng countdown board para sa exam. Umaasa sa araw na makakasama niya si Zhang Yuan sa iisang universidad. Habang nasa dormitoryo si Zhang Yuan at pinapanood ang kanyang mga kasama sa koto na nag-iimpak, tumawag si Hiluo at agad siyang naging malambing sa harap ng lahat na nagpatawa sa buong kwarto pagkatapos niyang iba ang tao. Habang nagbabalik ng mga aklat sa aklatan, nakatanggap si Zhang Yuan ng tawag mula kay Chang Feng, at dahil nagmamakaawa si Chang Feng na tulungan siya, pumunta si Zhang Yuan para makipagkita sa kanya. Pagkatapos nilang magkita, nalaman ni Zhang Yuan na nahuli si Chang Feng sa paggamit ng game hacking software na dinisenyo niya, kaya kailangang humingi ng paumanhin ni Zhang Yuan sa ngalan ni Chang Feng, at pagkakita nito ng kabilang panig, hindi ito ipinagpatuloy pa. Pagkatapos mag-sorry ni Zhang Yuan, ibinigay ng kabilang panig ang kanyang business card at pinayuhan siya na mag-aral ng mabuti. Sa oras na ito, napagtanto ni Zhang Yuan na ang lalaking nasa harapan niya ay si Fu Peng, ang heartthrob ng buong departamento. Nakita ni Hiluo si Feng Xiao sa paaralan at nakilala niya ang kanyang high school classmate na si Kei Man-sin. Nang malaman niyang nag-aral si Kei Man-sin ng ekonomiya, nagtanong siya tungkol sa graduate school exam mula noon. Nagsimulang kumuha ng lecture notes si Hiluo para tulungan si Zhang Yuan sa pag-aaral para sa graduate school exam araw-araw. Abala siya, at dahil dito, laging lumalagpas sa limitasyon ang kanyang bill sa telepono. Nang maubusan na siya ng pera sa telepono, naisip ni Hiluo na mag-ipon para bumili ng computer bilang regalo para kay Zhang Yuan, kaya nagsimula siyang maghanap ng trabaho bilang tutor na lalong nagpaabala sa kanya. Nagpapadala ng tuloy-tuloy si Hiluo ng mga materyales kay Zhang Yuan, at kahit na hindi gaanong nakakatulong ang mga materyales na iyon sa kanya, pinahalagahan pa rin niya ang mga ito at iningatan na parang mga kayamanan. Isang araw, nagdala si Zhang Yuan ng isang kahon sa dormitoryo. Nang makita niyang may mantika ng sili ang mga materyales ni Hiluo, tinawag niya agad si Laogan para tanungin kung sino ang may gawa. Akala ni Laogan na narinig siya Zhang Yuan na nagsasalita sa likod niya, kaya dali-dali siyang
nagpaliwanag na wala siyang ginawa at sinabi niyang si Dahang ang salarin. Tinawag ni Zhang Yuan si Dahang para ipakita ang mga materyales at galit niya itong pinagalitan. Inanyayahan ni Dahang at Laugan si Zhang Yuan na kumain at uminom. Tinanong sila ni Zhang Yuan kung dapat ba siyang mag-graduate school o magsimula ng sarili niyang negosyo. Sa tingin ni Dahang, mas mahalaga ang pagsisimula ng negosyo at hindi siya sigurado na makakapasa siya sa graduate school exam, habang si Laugan at ang iba pa ay naisip na sana ay makagawa si Zhang Yuan ng isang laro na hindi mamamatay. Habang nagsisikap si Huo para kay Zhang Yuan, labis din siyang inaalala ng binata. Personal siyang gumawa ng isang kahon at nagpadala ng mga regalo na gusto niya. Nakita ni Zhang Yuan na nagbabalot si Zhang Yuan at gusto siyang tulungan na magpako, ngunit hindi niya inaasahang napukpok ang kanyang kamay gamit ang martilyo at nasira pa ang kahon, kaya kailangan itong ayusin ni Zhang Yuan ng mag-isa. Pagkatapos ng isang panahon ng pagsusumikap, sa wakas ay naipon na rin si Heluo ng sapat na pera para makabili ng computer. Gusto niyang yayain si Izzy na sumama sa kanya, ngunit tumanggi si Izzy dahil hindi siya marunong sa computer. Plinano ni Heluo na mag-isa na lang na bumili, nang tawagan ni Izzy si Feng Xiao at hiniling sa kanya na samahan si Heluo. Pagkatapos bumili ng computer, bumalik si Heluo sa dormitoryo at binuksan ang regalong ipinadala ni Zhang Yuan na ikinainggit ng lahat ng kanyang kasama sa kwarto. Sabik siyang naghihintay na makita ang reaksyon ni Zhang Yuan kapag natanggap niya ang kanyang regalo. Gusto ni Heluo na umuwi sa Haicheng para magdiwang ng kaarawan kasama si Zhang Yuan, ngunit hindi siya pinagang lumiban, na lubos niyang ikinalungkot. Nang malaman ni Xiao na gusto niyang umuwi, tinulungan niya si Heluo na gumawa ng peking sick leave form na nakatulong sa kanya na makauwi sa Haicheng para makita si Zhang Yuan. Pagdating sa Haicheng, hiniling ni Heluo kay Chang Feng na tawagan si Zhang Yuan at linlangin siyang bumaba upang sorpresahin siya. Sobrang natuwa si Zhang Yuan nang makita si Heluo at pagkatapos niyang biruin ito sa baba, dinala niya ito sa dormitoryo. Nakita ni Heluo ang kanyang larawan na iginuhit ng napakapangit sa computer ni Zhang Yuan, kaya galit siyang nagtanong kung sino ang gumawa nito. Nagpanggap si Zhang Yuan na sinisisi si Dahang, tinanong siya kung sino ang gumuhit at sinisisi ang wala roong si Laugan. Habang bumababa si Zhang Yuan upang makita si Zhang Yaner, sinilip ni Heluo ang kanyang lamesa at nalaman niyang buo pa rin ang kanyang mga materyales at mayroon pang sili ang mga ito. Binigyan ni Zhang Yaner ng regalo sa kaarawan si Zhang Yuan. Gusto niya itong tanggihan, ngunit hindi siya pinayagan, kaya inilagay na lang niya ito sa kanyang bulsa at dinala sa dormitoryo. Pagkarating sa dormitoryo, nalaman ni Zhang Yuan na nagtatampo si Heluo, kaya ipinaliwanag niya at humingi ng paumanhin sa kanya, ngunit hindi niya inaasahang natuklasan ni Heluo ang regalo mula kay Zhang Yaner. Nalalong nagpagalit sa kanya. Humingi ng paumanhin si Zhang Yuan kay Heluo at ipinaliwanag ang tungkol kay Zhang Yaner, ngunit sinabi ni Heluo na hindi siya galit sa kanya dahil doon. Hindi pa man na ipapaliwanag ni Zhang Yuan ang tungkol sa pag-assemble ng computer ay may tumawag na sa telepono. Kaya kailangan niyang sabihin kay Heluo na hindi lang siya nag-assemble ng computer, may mas mahalaga pa siyang kailangang gawin sa oras na iyon. Hindi maintindihan ni Heluo si Zhang Yuan, hindi niya alam kung anong mas mahalagang bagay ang ginawa niya sa kanyang paglalakbay sa Beijing. Kailangan lang magdahilan ni Zhang Yuan na nagtututor si Heluo, at hindi niya pinansin kung pumayag ba siya o hindi, iginiit niyang mag-assemble ng computer. Bago siya umalis, binigyan ni Zhang Yuan si Heluo ng isang Doraemon doll, at sinabing I love you upang kumbinsihin siya, ngunit galit pa rin si Heluo, hindi niya tinanggap ang regalo at tumakbo mag-isa papunta sa Haicheng High School. Doon, naalala niya ang maraming lumang alaala, hanggang sa makakita siya ng isang Doraemon doll na eksaktong kapareho. Naalala niya ang regalo ni Zhang Yuan at tumakbo siya pabalik upang kunin ito. Hinanap ito ni Heluo, ngunit hindi niya mahanap at habang siya ay nalulungkot, nakita ng isang janitor ang manika at ibinalik ito sa kanya. Dinala ni Heluo ang Doraemon doll sa bahay at agad itong inihagis sa washing machine. Pagkatapos ay nagsisi siya at kinuha ito nang makita niyang nagtago pala si Zhang Yuan ng singsing sa loob. Nang makita ni Heluo ang singsing, nawala agad ang niyang galit. Nang makita ni Zhang Yuan na hindi inilagay ni Heluo ang singsing sa tamang posisyon, sinabi ni Heluo na ang singsing sa kaliwang kamay ay dapat na isinuot sa kanya ni Zhang Yuan. Kaya inalis ni Zhang Yuan ang singsing at isinuot ito sa kanyang kamay. Sinabi ni Heluo kay Zhang Yuan na nakakatakot ang long-distance relationship at may maraming pagdududa at selos, at sinabing siya na huwag alalahanin ang kanyang masamang ugali pagkaalis niya. Pagkatapos makipag-usap ni Zhang Yuan kay Heluo, tumakbo si Feng Xiao para hanapin siya at sinabing nakahanap siya ng trabaho bilang tagasalin para kanya. Dahil sa kaba, nagpuyat si Heluo upang isalin ang Dikula, ngunit natatakot siyang baka may maling isinalin at patuloy siyang nag-alala habang naghihintay na ipalabas ang pelikula. Sinabihan siya ni Feng Xiao na huwag mag-alala at maghanda na tutulungan niya siya kung sakaling bumagsak siya. Hindi sinasadyang nakita niya ang singsing sa kamay ni Heluo at nalungkot siya ng kaunti, ngunit mas masaya siya na makita siyang masaya kaya ngumiti siya sa kanya. Nang makipagkumpetensya si Zhang Yuan, pumunta si Zhang Yaner upang hintayin siyang matapos at palakpakan siya. Habang pinupuri ni Zhang Yaner si Zhang Yuan, dumating si Wu Peng para hanapin siya at tinanong kung nagdesisyon na siya at kung gusto ba niyang ipapackage sa kanyang grupo ang kanyang laro. Dahil to ni Heluo na mag-aral siya para sa graduate school sa Beijing. Tinanggihan ni Zhang Yuan ang kabaitan ni Wu Peng na ikinagulat nito. Kumain si Heluo kasama ang kanyang tiyuhin at humingi ng paumanhin ang kanyang tiyuhin sa kanya tungkol sa nangyari
Nahinuha ng kanyang tiyuhin na gusto ni Feng Xiao si Heluo kaya pinayuhan niya itong mahalin si Feng Xiao. Nagalit si Heluo sa pag-iisip ng kanyang tiyuhin, hindi niya ito pinayagan na makialam sa kanyang relasyon at patuloy niyang sinabi na mayroon siyang nobyo. Gayunpaman, hindi tumigil ang kanyang tiyuhin sa pagsasalita ng masama tungkol kay Zhang Yuan na labis na nagpalungkot sa kanya kaya kailangan niyang umalis sa party. Pagkaalis ni Heluo, sinundan siya ni Feng Xiao, ngunit ayaw niya itong makita, gusto niya lang na nasa tabi niya si Zhang Yuan. Gayunpaman, sa oras na ito, pinatay ni Zhang Yuan ang kanyang telepono, na naging dahilan upang maranasan niya ang sakit ng long-distance relationship sa unang pagkakataon. Hinanap ni Heluo si Tianxin at sinabi sa kanya ang tungkol sa pagmamaliit ng kanyang tiyuhin kay Zhang Yuan. Hindi niya matanggap na may sinasabing masama ang kahit sino tungkol sa Zhang Yuan, kaya naging parang bala at sa buong araw ay kinukwento niya ang mga istorya ni Zhang Yuan sa lahat. Inilabas ang resulta ng kompetisyon ni Zhang Yuan, wala siyang kalaban sa buong Haicheng University. Nang makita ni Zhang Yaner ang resulta, niyaya niya itong mag-celebrate. Sa imbitasyon ni Fu Peng, tinawag ni Zhang Yaner si Zhang Yuan para kumain at kinumbinsi siyang gamitin ang kanyang laro para sa negosyo. Alam ni Zhang Yuan na kung gagawin niya ang laro ngayon, magiging napakaganda ng pag-unlad nito sa hinaharap, ngunit hindi rin niya maaaring talikuran ang kanyang layunin na pumunta sa Beijing. Kaya hindi siya naglakas loob na pumayag hanggang sinabi ni Fu Peng na kailangan niyang pumunta sa Beijing para gawin ito at agad na pumayag si Zhang Yuan. Natakot si Zhang Yuan na baka mag-alala si Heluo sa kanyang pag-aaral kung malalaman niyang pumunta siya sa Beijing para gumawa ng laro kaya gusto niya itong ilihim. Pagkatapos niyang mag-isip, sinabi niya kay Heluo na kailangan niyang pumunta sa Beijing para sa isang exchange program. Nang malaman ni Heluo na pupunta si Zhang Yuan sa Beijing, sumigaw siya sa kanyang kwarto na ikinatawa ni Zhang Yuan sa kabilang linya. Sabik na naghintay si Heluo sa pagdating ni Zhang Yuan at nagsimulang magplano para sa isang buwan na pagsasama nila. Pagdating sa Beijing, pumunta muna si Zhang Yuan sa bahay ni Zhao Chengji. Sinabi sa kanya ang kanyang tunay na layunin at hiniling sa kanyang panatilihing lihim ito. Pagkatapos ayusin ni Zhang Yuan ang kanyang matutuluyan sa bahay ni Zhao Chengji, agad siyang lumabas para hanapin si Heluo. Nang makita ni Heluo si Zhang Yuan, parang nananaginip siya at labis siyang natuwa. Sinabihan siya ni Zhang Yuan na imbitahan siyang kumain pancake sa kantin ng school at pagkatapos ay kumain sila kasama si Tianxin at ang kanilang mga kaibigan. Habang kumakain, tinanong ni Tianxin si Zhang Yuan kung anong isyong ang kanilang pinag-uusapan para sa kanyang exchange program sa Beijing. Hindi pa man nakakasap si Zhang Yuan ay sinagot na ito ni Zhao Chengji para sa kanya na sinasabing nag-uusap sila tungkol sa isang computer project at sinabihan si Tianxin na huwag nang magtanong pa. Nakita ni Fu Peng na nahihirapan si Zhang Yuan sa bahay ni Zhao Chengji kaya gusto niyang mag-book ng hotel room para sa kanya. Ngunit tumanggi si Zhang Yuan. Agad na pumayag si Fu Peng na magrenta ng short-term apartment para sa kanya. Sinabi ni Zhang Yuan kay Heluo ang tungkol sa pagrenta at sinabihan siyang maghanap ng bahay na malapit sa Tsinghua University na ikinasabik ni Heluo at sinabing marami silang pagpipilian. Pagkatapos magkasamang maghanap, sa wakas ay nakahanap din sila ng angkop na bahay at lumipat agad. Niyaya ni Zhang Yuan si Heluo na kumain sa labas, ngunit gusto niyang magluto na lang sa bahay at sinabihan siyang maghugas ng mga plato pagkatapos kumain at mula ngayon ay sasasanain na niya ito. Nang aalis na sana si Heluo para bumalik sa kanyang paaralan, pinigilan siya ni Zhang Yuan, gusto niyang manatili siya para mag-overnight. Sa una, tatanggi sana si Heluo, ngunit hinamon siya ni Zhang Yuan at sinabing may iniisip siyang masama, kaya sa huli ay pumayag din siyang manatili. Gayunpaman, dahil sobrang kaba sa pagiging kasama sa isang silid ni Zhang Yuan, pareho silang hindi makatulog at nakahulog lamang sila ng hating gabi na. Kinabukasan, pagbalik ni Heluo sa dorm, tinanong siya ng kanyang mga kaklase sa kanyang pagtulog kasama ni Zhang Yuan na nagpamula sa kanyang mukha. Hinarap ni Feng Xiao si Heluo na humihiling ng tulong sa pag-subtitling ng isa pang movie. Agad na pumayag si Heluo na nagpaplano na samantalahin ang pagkakataon na manood ng pelikula kasama si Zhang Yuan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang pelikula ay magtatagal ang 2.5 oras na nagpadama sa kanya ng matinding inip at pinagsisihan ang kanyang pagtanggap. Pagkatapos ng pelikula, ibinigay ni Feng Xiao kay Heluo ang koplet na isinulat ng kanyang lolo gaya ng ipinangako niya sa kanyang pinsan. Nalaman ni Zhang Yuan ang tungkol sa pagpunta ni Feng Xiao sa party mula sa usapan tungkol sa koplet at nagalit siya kay Heluo dahil dinala niya si Feng Xiao sa party nang hindi man lang siya inaalerto. Tumakbo si Heluo upang magpaliwanag kay Zhang Yuan, sinabing nagkataon lang na nagkita sila ni Feng Xiao at hindi niya alam na kakilala pala ni Feng Xiao ang kanyang pinsan. Nang marinig ang paliwanag ni Heluo, galit pa rin si Zhang Yuan dahil hindi niya ito sinabi sa kanya. Sinabi ni Heluo na nakapatay ang kanyang telepono noong araw na iyon at agad na natahimik si Zhang Yuan. Tinawagan ni Zhang Yuan si Zhang Yuan, hinimok siyang bumalik kaagad sa eskwelahan dahil maraming guro ang nagmamasid sa kanya. Kasabay nito ay pinaalalahanan siyang sumali sa online meeting sa gabi. Lihim na sinagot ni Zhang Yuan ang tawag na nagsinungaling kay Heluo na si Zhang Yuan ay tinatawag lamang siya para sa pag-aral. Hindi nag-alinlangan si Heluo at bumalik kasama niya sa inuupahang bahay upang mag-enjoy sa kanilang pribadong buhay. Nang umalis, nakalimutan ni Zhang Yuan ang kanyang telepono at nais siyang habulin ni Heluo upang ibigay ito sa kanya, ngunit huli na. Maraming beses na tumawag si Fu Peng kay Zhang Yuan, ngunit hindi niya ito makontak, kaya sinagot na lang ni Heluo
Hiluo ang telepono para sa kanya. Sa sandaling ito, nalaman niya na si Zhang Yuan ay hindi pumunta sa Beijing para sa isang social event kundi para sa game development. Nagalit si Hiluo dahil niloko siya ni Zhang Yuan at mas lalo siyang nagalit dahil sinira niya ang kanilang pangako. Nagmamarunong na gumawa ng laro ng mag-isa. Kaya, nang bumalik si Zhang Yuan, nakipagtalo siya sa kanya. Dinala ni Fu Peng si Zhang Yuan sa isang investment conference at nang makita siyang malungkot, alam niya na nag-away sila ni Hiluo. Kaya, habang nagpe-present si Zhang Yuan sa conference, nag-video siya at ipinadala ito kay Hiluo. Nang makita si Zhang Yuan na nagniningning sa screen, parang bumalik si Hiluo sa unang pagkakataon na nahulog ang loob niya sa kanya. Nalungkot siya na matapos makasama siya, nawala ang tiwala sa sarili ni Zhang Yuan. Matapos pirmahan ang kontrata, dinala ni Zhang Yuan si Hiluo upang tingnan ang isang gusaling itinatayo at sinabi sa kanya na bibilhin niya ang apartment na ito kasama siya upang magtatag ng isang pamilya. Nagbakasyon si Hiluo sa inuupahang bahay, pumunta kasama si Zhang Yuan upang pirmahan ang kontrata sa pagbili ng bahay, at pagkatapos ay inihatid siya pabalik sa Haicheng. Hindi niya alam kung tama o mali ang desisyon ni Zhang Yuan na simulan ang kanyang negosyo sa puntong ito at lagi siyang nakadarama ng pag-aalinlangan. Nang malaman ito, inaliw siya ni Feng Xiao, sinasabing hindi lamang pag-aaral ang buhay at walang masama sa pagpili ni Zhang Yuan na kunin ang pagkakataon. Nang marinig ang sinabi ni Feng Xiao, naunawaan ni Hiluo na matagal na niyang hinihiling kay Zhang Yuan na sundin ang landas na sa tingin niya ay pinakaligtas at siya ang masyadong konserbatibo. Sumulat si Hiluo kay Zhang Yuan, sinasabing nagbago ang kanyang isip at susuportahan niya ang lahat ng kanyang desisyon. Dahil ayaw niya siyang mawala dahil magiging walang saysay ang kanyang buhay kung wala siya. Sa umaga, nag-video call si Hiluo kay Zhang Yuan, sabay na nakikipag-usap at nais ipadala sa kanya ang ilang mga dokumento tungkol sa gawa ng negosyo na nahanap niya. Habang kausap si Hiluo, biglang sumakit ang tiyan ni Zhang Yuan at pinatay niya ang video call upang pumunta sa banyo. Pagbalik ni Zhang Yuan mula sa banyo, nagmamadaling tumakbo si Zhang Yuan yan papunta sa kanya. Nag-aalala dahil bumagsak siya sa 4 na subject at natatakot siyang hindi siya makapagtapos. Gayunpaman, si Zhang Yuan ay walang pakialam na ikinagalit niya. Kinwentuhan ni Hiluo si Dian Xin tungkol kay Zhang Yuan at habang kinukutya siya tungkol sa magkasama nilang pamumuhay nang walang nangyayaring anuman, sinabi ni Dian Xin na dahil madalas sumasakit ang tiyan ni Zhang Yuan. Pinayuhan niya si Hiluo na paalalahanan siyang magpatingin sa doktor. Tinawagan ni Hiluo si Zhang Yuan, ngunit hindi siya interesado sa pagpapatingin na ikinabahala niya. Nakita ni Zhang Yuan yan si Zhang Yuan sa klase at pinuri siya. Pagkatapos ay binigyan siya ng almusal at pinaalalahanan siyang kumuha ng gamot sa klinik. Nakatanggap si Hiluo ng scholarship, ngunit hindi siya masaya at naisip lang niya na swerte lang siya. Nang ibigay kay Hiluo ang scholarship, iminungkahi ng guro na maging teaching assistant siya upang tulungan ang visiting professor mula sa University of California. Lubos na nasiyahan si Hiluo sa trabahong ito at mahusay niyang ginawa ito, ngunit nakakainggit ito sa ilang iba pang estudyante. Nang makita ni Feng Xiao na pinag-uusapan ng lahat si Hiluo, sinadyan kurihin ang kanyang kahusayan sa Ingles sa harap nila, pinayuhan siyang kumuha ng sertipiko at tinulungan siyang makaalis sa sitwasyon. Tinawagan ni Zhang Yuan si Hiluo, sinabihan siyang nagpatingin na siya sa klinik at walang problema sa kanyang kalusugan na sinasabi sa kanyang huwag mag-alala. Dahil sa pag-aalala sa sakit sa tiyan ni Zhang Yuan, sinubukan ni Hiluo na magluto ng congee ng Crucian Carp sa dormitoryo, ngunit gaano man siya magsikap, hindi niya ito naluto. Tinawagan niya si Liun Dui at nalaman niya lang na na-ospital na si Zhang Yuan. Nang malaman niyang na-ospital si Zhang Yuan dahil sa gastritis, labis na nag-alala si Hiluo. Naalala niya ang sinabi ng mga tao na kung lala ang sakit, magiging delikado ito at nagpasya siyang bumalik kaagad sa Haicheng upang dalawin siya. Sa daan pabalik sa Haicheng, tinawagan ni Hiluo si Zhang Yuan, sinisisi siya sa pagtatago ng kanyang sakit. Matapos mangako kay Hiluo na aalagaan niya ang kanyang kalusugan, nagpatuloy si Zhang Yuan sa trabaho. Hindi niya inaasahan na nasa ospital na si Hiluo, na lubos na ikinagulat niya. Tinuro ni Zhang Yuan ang kanyang tiyan kay Hiluo. Sinabi ng kanyang tiyan kay Hiluo na paalalahanan si Zhang Yuan na mamuhay ng mas regular, na lalong nagpasakit sa kanyang puso nakita siyang mahina at payat. Pinakain ni Hiluo si Zhang Yuan ng congee at naglambing siya at nagsabi ng matatamis na salita upang mapawi ang galit nito. Pagkatapos, ibinigay ni Hiluo ang kanyang scholarship money kay Zhang Yuan upang magkaroon siya ng karagdagang puhunan para sa kanyang startup. Umiti si Zhang Yuan at ibinalik ang pera sa kanya. Sinabi sa kanyang huwag mag-alala tungkol sa pera. Ayaw tanggapin ni Hiluo ang pera at ayaw niyang maghirap si Zhang Yuan dahil sa pera. Gayunpaman, nang marinig ang pag-aalala niya, mas gusto niyang ipagpatuloy ang pagsisikap. Nakipag-usap si Hiluo kay Zhang Yuan na babalik sila dito sa susunod na taon upang magpalipad ng saranggola ng magkasama at babalik sa Big na may dalang kaligayahan upang ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Nang mag-video call siya kay Dian Xin, ipinagmalaki ni Hiluo ang kanyang mga tiket sa tren sa pagitan ng Beijing at Haicheng, ipinagmamalaki ang kanyang matamis na pag-ibig. Dumating si Fu Peng upang magla ng magandang balita ina Zhang Yuan at Zhang Yuanian na ang pag-download ng laro ay lumampas na sa kalahating milyon at tinalakay kay Zhang Yuan ang tungkol sa pagtatayo ng isang kumpanya. Ngunit hindi masaya si Zhang Yuan. Habang nasasabik si Fu Peng sa paggawa ng ikalawang bersyon ng laro, ibinigay ni Zhang Yuan ang kontrata sa paglilipat ng copyright.
na sinasabing hindi na kanila ang copyright ng laro. Nang makita ni Fu Peng ang kontrata, nalaman niyang niloko siya ni Zhang Yuan at galit siyang umalis. Hindi maintindihan ni Zhang Yuan yan kung bakit lihim na pumirma si Zhang Yuan sa kontrata. Sinabi ni Zhang Yuan na nagkaroon sila ng argumento ni Fu Peng noon at lihim siyang nakipag-ugnayan sa kumpanya upang talakayin ang paglilipat ng copyright. Itinago ito kay Fu Peng. Inisip ni Zhang Yuan yan na hindi siya dapat magdesisyon ng mag-isa nang hindi nakikipag-usap kay Fu Peng at pinayuhan siyang humingi ng paumanhin kay Fu Peng. Pumunta si Zhang Yuan upang hanapin si Fu Peng at ipinaliwanag ang dahilan kung bakit niya kailangang gawin ito. Ngunit hindi ito matanggap ni Fu Peng at nag-away sila. Sinabi ni Zhang Yuan na gagawa siya ng mas magandang laro, ngunit kinutya siya ni Fu Peng at pinuna siya sa pagbebenta ng kanyang kinabukasan para bumili ng bahay na nagresulta sa kanilang pisikal na away. At sa huli ay dinala silang pareho sa istasyon ng pulisya. Pumunta si Chang Feng sa istasyon ng pulisya upang i-bail si Zhang Yuan at agad na nag-text Zhang Yuan kay Heluo. Nagsisinungaling na abala siya sa trabaho at hindi muna siya makakapunta sa Beijing. Pinatwa ng disiplina ng paaralan si Zhang Yuan dahil sa pakikipag-away, ngunit hindi niya ito masabi kay Heluo. Pumunta si Zhang Yuan sa classroom kung saan sila nagtatrabaho dati at naaalala ang mga lumang araw. Sakto namang dumating si Zhang Yuan yan at tinanong niya siya tungkol sa sitwasyon ni Fu Peng. Nang malaman niyang nag-apply si Fu Peng para sa isang pagpapaliban ng pagtatapos upang magtrabaho sa Shenzhen, naramdaman ni Zhang Yuan ang kaunting pagsisisi, ngunit masaya rin na nakahanap siya ng trabaho. Nang umalis si Fu Peng, pinuntahan siya ni Zhang Yuan upang ihatid at humingi ng paumanhin sa kanya. Naintindihan na rin ni Fu Peng, sinabing may magkaibang pananaw sila at mas maganda nang maaga silang maghiwalay at ayaw na niyang balikan ang mga nakaraan at magkikita na lang sila ulit. Nag-absent si Zhang Yuan sa klase ni Professor Q at gusto siyang tulungan ni Zhang Yuan na magtakip. Ngunit sinabi ni Professor Q na kahit gaano pa katagal, dapat siyang pumunta at makita siya. Pumunta si Zhang Yuan sa opisina upang makipagkita kay Professor Q na pinuri ang laro na kanyang dinisenyo. Ngunit kailangan niyang paalalahanan si Zhang Yuan na ang paglalaan ng lahat ng kanyang oras sa laro ay makakaapekto sa kanyang kinabukasan. Ayaw niyang hindi magtapos si Zhang Yuan. Hindi pinakinggan ni Zhang Yuan ang payo ni Professor Q. Hindi siya nagpaplano na mag-aral upang makabawi at nagpasya pa siyang huminto. Naramdaman ni Dahang at ng iba pa na sayang si Zhang Yuan na sinasabing labis na kawalan ang kanyang paghinto sa kolehiyo sa ikatlong taon. Gayunpaman, nagdesisyon na si Zhang Yuan kaya wala silang magagawa kundi suportahan siya. Umaasang magiging matagumpay siya sa kanyang startup. Ang mga salita ng kanyang mga kasama sa silid ay nagpataoch kay Zhang Yuan at pinaiyak siya. Kaya pinalabas niya sila. Naiwan siyang mag-isa sa silid at umiiyak. Pumunta si Zhang Yuan yan para ihatid si Zhang Yuan. Hindi siya sinisisi para sa kanyang desisyon, ngunit umaasa siyang hindi niya pagsisisihan ang anumang desisyon na ginawa niya. Matapos magpaalam sa lahat, dumiretso si Zhang Yuan sa Beijing. Pumunta siya sa paaralan para hanapin si Heluo, na labis na ikinagulat niya. Sinabi ni Zhang Yuan kay Heluo na simula ngayon, marami na siyang oras upang makasama siya. Masayang niyakap siya ni Heluo na nag-iisip na nakapasa siya sa entrance exam ng Tsinghua University, ngunit hindi niya inaasahan na sinabi niya sa kanya na huminto na siya sa pag-aaral. Labis na nabigo si Heluo sa desisyon ni Zhang Yuan na huminto. Nagtiwala si Zhang Yuan na kahit wala siyang degree sa kolehiyo, maaari pa rin siyang magtatag ng karera. Gayunpaman, hindi ito pinaniniwalaan ni Heluo, sinisisi siya at sinasabing labis siyang nagtitiwala sa sarili na isang tanda ng kayabangan. Inisip ni Zhang Yuan na hindi siya pinaniniwalaan ni Heluo at ayaw na niyang mamuhay ayon sa isang paunang nakatakdang plano habang inisip ni Heluo na pinupunan niya ang kanyang boring na buhay. Labis na nabigo, ibinalik niya sa kanya ang singsing at hindi na siya pinansin. Pagbalik sa dormitoryo, pinunit ni Heluo ang mga dokumento na inihanda niya para kay Zhang Yuan. Nagalit siya dahil isinakripisyo niya ang buo niyang buhay para sa kanya, nawala ang kanyang sarili, ngunit madali siyang sumuko. Dahil hindi nakakuha ng simpatya ni Heluo, bumalik si Zhang Yuan sa Haicheng ng mag-isa, hinanap si Chang Feng upang uminom at makag-usap. Sinisisi ni Chang Feng si Zhang Yuan dahil hindi siya nagtiyaga kay Heluo, nawalan siya ng pagkakataong makipagkasundo at pagkatapos ay sumama siya kay Zhang Yuan sa pagreklamo tungkol kay Heluo na sinasabing tulad siya ni Liu Yundu na masyadong mahigpit sa iba. Ibinigay ni Chang Feng kay Zhang Yuan ang huling pera sa pamumuhunan na ibinigay sa kanya ng kanyang ama na nagpapakita ng kanyang tiwala kay Zhang Yuan. Sinasabi sa kanyang tanggapin ang pera ng may kumpiyansa upang paunlarin ang kanyang karera. Pinuwersa si Feng Xiao ng kanyang lolo na makipagkita kay Xiao Min at nagkataon na nakita niya si Heluo na lasing, malungkot na kumakanta, kaya iniuwi niya si Xiao Min at nais niyang atid si Heluo sa dormitoryo kasama si Dianxing. Ang bagong laro na binuo ni Zhang Yuan ay lubos na pinahalagahan ni Eizhu, ang direktor ng kumpanya ng Luoy. Lubos siyang natutuwa, ngunit hindi niya inaasahan na nais ni Eizhu na bilhin ang kanyang laro, kaya napilitan siyang tanggihan. Matapos tanggihan si Eizhu, dumiretso si Zhang Yuan sa Beijing upang
upang hanapin si Hiluo. Naghanap si Iizu ng ibang paraan, hinanap niya si Chang Feng, na nagsinungaling na nais niyang tingnan ang mga detalye ng kanilang laro. Dinaya niya si Chang Feng upang dalhin ang demo ng laro sa kanya. Pagdating ni Zhang Yuan, nagmamalaki si Chang Feng na naghihintay siya ng tugon ni Iizu. Sa sandaling ito, natuklasan ni Zhang Yuan yan na ang kumpanya ng Luoy naglabas ng isang bagong laro na isang kopya ng kanilang laro at saka lang na-realize ni Chang Feng na niloko siya ni Iizu. Si Zhang Yuan ay nahirapan sa paghahanap ng investor na si Giluo, ngunit hindi niya inaasahan na magnanakaw ang kanyang ideya, na nagpilit kay Giluo na tawagan siya upang kanselahin ang pamumuhunan. Kasabay nito ay pinapaalalahanan si Zhang Yuan na mayroong isang taong kasama sa kanyang grupo na nag-leak ng source code. Dahil walang mga bagong investor, nahaharap si Zhang Yuan sa matinding utang at maaari pa siyang idemanda. Sa sandaling ito, ibinalita ni Leon Dui na nawawala si Chang Feng. Hindi alam ni Leon Dui kung ano ang nangyari kay Chang Feng, kaya tinanong niya si Zhang Yuan kung may sinabi siya kay Chang Feng. Sinagot naman ito ni Zhang Yuan yan para protektahan si Zhang Yuan na sinasabing hindi niya sinisi si Chang Feng. Sa halip ay si Chang Feng ang hindi nagpakita simula nang mangyari ang insidente. Nahaharap sa utang si Zhang Yuan, kaya napilitan siyang isipin ang pagbebenta ng apartment sa Beijing. Ngunit iyon ang pangako niya kay Hiluo, kaya nag-aalangan siya. Tinawagan ni Zhang Yuan ang real estate agent at nalaman niya na kahit hindi na niya kukunin ang apartment, hindi pa rin siya makakakuha ng maraming pera na nagpasakit sa kanyang ulo. Pumunta ang mga nagpapautang upang maningil ng utang at nagsabi ng masasakit na salita na nagpahiwatig kay Zhang Yuan na uminom na lang ng alak upang maibsan ang kanyang kalungkutan. Si Hiluo ay naghahanda ng mga dokumento upang mag-aral sa ibang bansa na gusto niyang gawin, ngunit natatakot siyang magkaroon ng long distance relationship muli kaya nag-aalangan siya. At tinawagan niya si Zhang Yuan upang tanungin ang kanyang opinyon. Naintindihan ni Zhang Yuan ang ibig sabihin ni Hiluo. Alam niyang gusto niyang mag-aral sa ibang bansa, habang si Hiluo ay nag-iisip ng kung ano-ano at walang tiyak na layunin. Matapos sabihin ang lahat ng kanyang iniisip, inihayag ni Hiluo kay Zhang Yuan na gusto niyang magpakasal at magkaroon ng mga anak. Ang lahat ng mga iniisip ni Hiluo ay nagpapakita na ang kanyang landas sa hinaharap ay napakaliwanag, habang siya ay isang taong may mabigat na utang na hindi kayang magbigay sa kanya ng kaligayahan. Kaya, pinilit niyang makipaghiwalay sa kanya. Nagulat si Hiluo nang marinig ang sinabi ni Zhang Yuan at ginamit niya ang mga salitang sinabi niya noon upang tanungin siya. Sinabi naman ni Zhang Yuan na hindi siya pumunta sa Beijing para sa kanya at pagod na siya at ayaw na niyang magpatuloy. Hindi na talaga kayang makipag-usap ni Zhang Yuan kay Hiluo. Natatakot siyang hindi siya mananatiling matatag hanggang sa huli, kaya binaba niya ang telepono bago pa man niya matapos ang kanyang sinasabi. Nagkulong si Hiluo sa kanyang dormitoryo sa loob ng ilang araw dahil sa breakup, hindi kumakain at umiinom at hindi bumaba ng hagdan at walang saysay ang lahat ng pagpapayo ni Isi at ng kanyang mga kaibigan. Araw-araw na pumunta si Feng Xiao sa ilalim ng dormitoryo, naghihintay na makita si Hiluo at aliwin siya. Pinayuhan ni Yizhai si Feng Xiao na wala siya sa puso ni Hiluo, sinabi sa kanyang huwag mag-aksaya ng oras. Si Zhang Yuan ay nakikipag-inuman sa kanyang mga kaklase, nagdesisyon na kalimutan ang nakaraan, simulan muli ang buhay, at maging mas relax. Pagkatapos magbasa ng comics, biglang nagbago ang mood ni Hiluo. Gusto niyang maging katulad ng karakter na si Cyrus sa comics, na kahit mag-isa ay nabubuhay ng maayos, kaya nagdesisyon siyang mag-aral sa ibang bansa. Nang sabihin niya ang balitang ito kay Dianxin, hindi na napigilan ni Hiluo ang kanyang damdamin at inihayag niya ang kanyang pag-miss kay Zhang Yuan na nagpamura kay Dianxin sa kanya. At sinabi sa kanyang hanapin si Zhang Yuan at tanungin ang dahilan ng kanilang paghihiwalay. Nakatanggap si Hiluo ng abiso ng pagtanggap mula sa Tech University at sinabi niya ang balita sa kanyang ina at nagdesisyon siyang bumalik sa Haicheng muli upang makita si Zhang Yuan at makipag-usap ng malinaw sa kanya. Pagbalik sa Haicheng, pumunta si Hiluo sa comic book store upang maghintay kay Zhang Yuan, ngunit matagal na siyang naghintay at hindi pa rin siya nagpakita. Dahil hindi niya makita si Zhang Yuan, pumunta si Hiluo upang hanapin si Zhang Yuan yan. Ngunit sinabi rin niya na wala siyang alam na balita tungkol sa kanya. Alam lang ni Hiluo na mag-text kay Zhang Yuan yan na paalis na siya, umaasang makipag-ugnayan siya sa kanya. Ginamit ni Zhang Yuan yan ang ihi upang mahanap si Zhang Yuan. Ipinasa ang mensahe ni Hiluo sa kanya at sinabing dapat siyang makipag-usap ng malinaw sa kanya. Nang mapagalitan ni Zhang Yuan yan, ipinaliwanag ni Zhang Yuan na mahal niya si Hiluo kaya ayaw niyang hadlangan ang kanyang kinabukasan. Mas lalo siyang pinagalitan ni Zhang Yuan yan. Sinisisi siya sa pagtatago buong araw upang pag-aralan ang ninakaw na laro na walang saysay at pinayuhan siyang maging matino. Araw-araw na naghihintay si Hiluo ng balita mula kay Zhang Yuan at sa wakas ay nakatanggap ng text mula sa kanya na nag-imbita sa kanyang makipagkita sa kanya sa paaralan. Sinabi ni Zhang Yuan na mas lalo siyang napapagod kapag kasama si Hiluo. Ayaw na niyang magpatuloy kaya nais niyang tapusin ang relasyon kung saan ito nagsimula. Akala ni Hiluo na nag-imbita si Zhang Yuan sa kanyang makipagkita sa kanya sa paaralan ay upang magkabalikan, ngunit hindi niya inaasahan na makukuha niya ang ganoong sagot. Kahit na wala siyang pakialam sa pagiging mahirap ng kanilang buhay, ngunit dahil ayaw na ni Zhang Yuan na magpatuloy, wala na siyang magagawa at alam lang niyang ibalik ang singsing sa kanya. Nag-aral si Hiluo sa fifth. Hindi siya sinundo ni Zhang Yuan, gusto niyang mag-text upang hikayatin siya, ngunit sa huli ay hindi niya ito ipinadala.
Dala ni Heloo ang kanyang kalungkutan, sumakay sa eroplano ng mag-isa. Bago niya patayin ang telepono, binura niya ang numero ni Zhang Yuan. Hinanap ni Leon Dui si Zhang Yuan, sinisi siya sa pagpapaalis kay Heloo ng ganoon. Pinuna siya na hindi siya marangal kundi tanga. Ayaw niyang makitang maghiwalay silang dalawa at lalo na ayaw niyang makitang magkawatak-watak ang kanilang grupo ng mga kaibigan. Pagkaraan ng isang taon, nag-focus si Heloo sa pag-aaral. Naging isang dedicated na estudyante sa laboratorio, madalas na nagpupuyat at nag-o-overwork. Sa daan pa uwi, nakita ni Heloo ang mga comics sa isang stall. Gusto niyang bumili ng isa, ngunit gusto niyang manindigan sa kanyang desisyon na hindi na magbasa ng comics, tuluyang putulin ang koneksyon sa nakaraan. Nang lumingon si Heloo upang umalis, may tumawag sa kanya, sinasabing may nahulog siya. Sa sandaling ito, saka lang niya na-realize na si Feng Xiao pa iyon, labis siyang nagulat. Masayang nakipag-usap si Heloo kay Feng Xiao ng ilang sandi, naman niyang pinili rin niyang pumunta sa lungsod na ito, at nagkataong nakita siya, mas lalo siyang nagulat. Inanyayahan Heloo si Feng Xiao sa kanyang bahay para sa birthday party upang maghanda para sa party. Halos masunog niya ang kusina at dahil doon, napabayaan niya si Feng Xiao. Pumasok si Feng Xiao sa kusina upang tingnan si Heloo nang tawagin siya ng mga kasama niya sa silid upang lumabas para mag-install ng fire alarm. Nang makita si Feng Xiao na napakabuti kay Heloo, pinayuhan siya nilang maghanap ng bagong boyfriend na lihim siyang inire-refer kay Feng Xiao. Pagkatapos ng maraming pagsisikap, si Zhang Yuan ay mula sa isang maliit na programmer ay naging game producer ng company at ang trabaho ay nagiging mas maayos. Nang pumunta siya sa trabaho, narinig ni Zhang Yuan na maglalabas ang Luoy Company ng isang fighting game. Pumunta siya kay Director Lee upang talakayin ang pagbili ng publishing rights ng isang fighting game mula sa VIS. Lubos na nasiyahan si Director Lee sa laro ni Yuan, itinuturing itong pangunahing proyekto ng Zulong Company at hiniling na ipagpatuloy niya ang pagsasaliksik at pagperpekto sa laro. Sa sandaling nagkakaproblema si Zhang Yuan sa teknikal na aspeto, tinawag siya ng Human Resources Department para sa isang interview. Sa sandaling ito, nalaman niya lang na si Zhang Yuan yan pala ang interviewer. Nagtanong si Zhang Yuan yan tungkol sa sitwasyon ni Zhang Yuan at nagdesisyong manatili upang tulungan siya. Natuklasan niyang may dalawang relo sa kanyang desk at agad siyang tinanong tungkol sa kanya at Heloo. Nang tanungin tungkol sa relo, mukhang malungkot si Zhang Yuan. Sinabi lang niya kay Zhang Yuan niyan na hindi na siya pag-aari ni Heloo. Dahil sa pag-miss kay Heloo, pumunta si Zhang Yuan sa paaralan, hinahanap ang kanyang anino at mag-isang inalala siya doon. Kahit na laging naghahanap si Heloo ng paraan upang maging abala, hindi niya mapigilang isipin si Zhang Yuan. Nagutom si Heloo kaya pumunta siya sa kusina upang magluto ng instant noodles. Pagkatapos ay pumunta siya sa sala upang magpahinga sandali at nakatulog. Kumulo ang tubig sa kaldero sa kalan, umapaw ito at pinatay ang apoy na nagresulta sa pagkalaso ni Heloo sa gas at nawalan siya ng malay. Pumunta si Feng Xiao upang hanapin si Heloo. Natrasan siyang walang malay sa bahay at nagmadaling dinala siya sa ospital. Buti na lang nakaligtas si Heloo sa panganib. Inihatid ni Feng Xiao si Heloo pa uwi. Sinabi ni Heloo na ayos lang siya at pinaalis siya. Ngunit paglabas niya pa lang, nawala na naman siya ng malay, kaya napilitan si Feng Xiao na manatili upang alagaan siya. Sa pagpasok ni Zhang Yuan niyan, mabilis na natapos ni Zhang Yuan ang kanyang laro. Pinayagan siya ni Director Lee na pumunta sa isang American Game Company upang makipagnegosasyon tungkol sa pagbili ng publishing rights. Naisip ni Zhang Yuan niyan na hindi magiging madali ang negosasyon at nag-alok na sumama kay Zhang Yuan. Hindi nila inaasahan na makikita nila si Dian Xin, kaya nagtipon sila kasama niya at ni Zhao Chengji. Sa pagbanggit kay Chang Feng, agad na nagtanong si Zhang Yuan tungkol sa kanyang balita, dahil ang kanyang sitwasyon ay nag-aalala sa lahat. Pagkatapos magtanong tungkol sa sitwasyon ng lahat, hindi na nakapagpigil si Dian Xin at tinanong si Zhang Yuan kung nakikipag-ugnayan pa ba siya kay Heloo. Si Zhang Yuan ay nagtatanong lamang tungkol sa balita ni Heloo at hindi naglakas loob na makipag-ugnayan sa kanya. Si Zhang Yuan at Zhang Yuan yan ay pumunta upang makita si In Fizhu upang talakayin ang pagbili ng publishing rights ng isang fighting game mula sa VIS. Nang makita lang si Zhang Yuan, pinilit siya ni In Fizhu na uminom ng isang bote ng mautay. Nais niyang gamitin ang alak upang takutin siya. Dahil alam ni Zhang Yuan yan na sumasakit ang tiyan ni Zhang Yuan, ay inisip niyang uminom para sa kanya, ngunit hindi siya pumayag at pinilit inumin ang buong bote ng alak. Sa sandaling ito, pinaalalahanan ni Fu Peng Zhang Yuan yan na si Amy Chu at N.A. Zhu ay magpinsan, at bukod pa rito, sila ay naka-embargo ng mga American companies, kaya sinabi kay Zhang Yuan na mag-ingat. Inubos ni Zhang Yuan ang bote ng alak na nagresulta sa pagdurugo ng tiyan, kailangan siyang maospital, na ikinatakot ni Zhang Yuan yan. Na-ospital si Zhang Yuan at lahat ng kanyang kasamahan ay nag-aalala at dinalaw siya. Bigla niyang naalala ang huling pagkakataon na na-ospital siya. Dinalaw siya ni Heloo. Nagising si Heloo, natuklasan niyang naghanda si Feng Xiao ng marap na almusal para sa kanya at nag-iwan pa ng isang mensahe ng pagmamahal na lubos na nagpataoch sa kanya. Mula noon, inalagaan na ni Feng Xiao si Heloo ng napakamaingat at hindi man lang siya pinayagan na pumasok sa kusina. Nagbiro si Heloo na nakatagpo siya ng isang mabait na tao. Sa unang araw ni Zhang Yuan pabalik sa trabaho, nagdala si Zhang Yuan ng congee ng Crucian Carp na niluto sa malagkit na bigas sa kanya upang palakasin ang kanyang tiyan. Lubos na nagpatouch si Zhang Yuan at nagbiro sa kanya kung luto na ba ang congee. Pumunta si Zhang Yuan upang makita si Director Lai at nalaman niya na nagsimula na silang makipag-ugnayan sa mga pangunahing empleyado ng American Game Company. Hiniling niya sa lahat na maghanda ng maayos para sa trabaho
trabaho, nagpaplano siyang pumunta sa Evi sa susunod na linggo. Habang nagtatrabaho, hindi sinasadya ni Zhang Yuan na matuklasan na ang comic book na binasa nila ni Heluo nang magkasama ay malapit ng gawing animated na pelikula, kaya ipinadala niya ang balitang ito kay Heluo. Nagkataon na nakita ni Heluo ang email ni Zhang Yuan, medyo kinakabahan siya at hindi siya naglakas loob na buksan ito. Kinakabahan siyang binuksan ang email at nang makita niyang ang nilalaman ay tungkol lamang sa comic book, medyo nabigo siya at agad siyang sinabihan ng masasakit na salita. Pumunta si Zhao Chengji upang tingnan ang inaayos na apartment ni Zhang Yuan. Nagkasama silang kumain at nag-usap tungkol sa kanilang sitwasyon pakailan. Nagalit si Zhao Chengji dahil laging sumasama si Dian Xin sa producer sa paglalakbay sa iba't ibang lugar. Nang marinig na pupunta na si Zhang Yuan sa Evis, agad siyang pinayuhan na dapat niyang makita si Heluo. Sana ay makita niya na magkabalikan si Zhang Yuan at Heluo at naramdaman niya na parang siya mismo ay masaya. Dahil nag-aalala si Heluo na kumakalat ang sipitod, siyam avian flu sa bansa, bumili siya ng maraming face masks at naghandang ipadala sa kanyang mga kaibigan. Nang makita ni Feng Xiao na nag-aaral si Heluo ng biology, ngunit nag-aalala pa rin tungkol sa flu, biniruan niya siya. Malamig na sinabi ni Heluo na gusto niya lang na maging panatag ang kanyang kalooban. Pumunta si Zhang Yuan upang makipagkita kay Zhang Yuan yan para sa isang meeting. Nang matuklasan niyang may sipon siya, kaya kinansela niya ang meeting at determinadong dinala siya sa doktor. Sa sensitibong panahong ito, kailangan niyang tiyakin na mayroon lang siyang karaniwang sipon para makatiyak. Pagkatapos ng pagsusuri na nakumpirma na ordinaryong flu lang ito, nakahinga ng maluwag si Zhang Yuan niyan at gustong bumalik sa trabaho. Gayunpaman, hindi pumayag si Zhang Yuan at determinadong pinilit siyang umuwi upang magpahinga. Pumunta si Zhao Chengji upang magdala ng gamot sa direktor at nakita sina Zhang Yuan at Zhang Yuan yan. Nalaman niyang dinala ni Zhang Yuan si Zhang Yuan yan sa doktor at agad siyang nainggit para kay Zhang Yuan yan. Nang matanggap ni Li Yundui ang mga face mask, agad niyang tinawagan si Heluo at tinanong siya kung gusto niyang magpadala ng isang kahon kay Zhang Yuan. Sinabi ni Heluo na siya ang magdesisyon at pagkatapos ay nagtanong tungkol sa sitwasyon ni Zhang Yuan. Agad siyang pinabiruan ni Yundui na naging dahilan upang hindi na siya maglakas loob na magtanong pa. Nang matanggap ni Zhang Yuan ang mga face mask, tinawagan niya si Li Yundui upang magpasalamat. Nalaman niyang ipinadala ito ni Heluo kaya agad siyang nagtanong tungkol sa kanya. Tinanong siya ni Li Yundui tungkol sa pagpunta sa Evis at dahil naantala ang kanyang schedule, sinabihan niya si Yundui na huwag munang sabihin kay Heluo. Ipinagbigay alam ni Director Li kay Zhang Yuan na ang pagpunta sa Evis ay dapat munang ipagpaliban dahil sa komplikadong sitwasyon ng epidemya. Doon ay tumawag si Zhang Yuan kay Li Yundui, humihingi ng numero ni Heluo. Nang marinig na hindi pa nakakapunta si Zhang Yuan sa SEA, pinayuhan siya ni Yundui na kung mag-aatubili pa siya, baka may ibang lalaki na kumuha kay Heluo o baka makalimutan siya nito. Sinabi ni Zhang Yuan kay Yundui na hindi niya makokontrol ang mga bagay na mangyayari, ngunit hindi niya makakalimutan si Heluo. Dinala ni Feng Xiao si Heluo upang makita ang dagat at habang nakikita ang magandang tanawin sa harap niya, hindi niya mapigilang mamangha. Sa sandaling iyon, hinawakan ni Feng Xiao ang kanyang kamay at nagtapat. Sinasabi na ang kanyang pagmamahal para sa kanya ay hindi nagbago. Niyakap ni Feng Xiao si Heluo at hindi siya pumalag. Hindi pa nakakaisip si Heluo kung paano sagutin si Feng Xiao nang tumawag si Zhao Chengji. Nagpapasalamat sa pagpapadala niya ng face mask at binanggit si Zhang Yuan sa harap niya na nagpasama sa kanyang mood. Nakalabas na si Zhang Yuan sa ospital. Masaya siyang naglaro ng taguan kasama si Zhang Yuan sa labas ng opisina na humihiling sa kanyang samahan siya kumain ng hotpot. Habang kumakain ng hotpot, sinabi ni Zhang Yuan kay Zhang Yuan na pumunta si Madexing sa bahay nila at nagtapat sa kanya. Narinig ito ni Zhang Yuan at pinayuhan si Zhang Yuan na maghanap ng boyfriend para hindi na siya pag-interesan ni Madexing. Kinuha ni Zhang Yuan ang pagkakataong ito para pilitin si Zhang Yuan na magpakita ng kanyang saloobin. Diretsang sinabi ang kanyang inisip kang Yuan. Ayaw itong pag-usapan ni Zhang Yuan, ngunit pinilit siya ni Zhang Yuan kaya nilinaw niya na si Heluo lang ang nasa puso niya at hindi niya siya kayang tanggapin. Nang gabing iyon, naglakas loob si Zhang Yuan na tawagan si Heluo na nagtanong tungkol sa kanyang sitwasyon kamakailan. Sa kanilang pag-uusap, sinabi sa kanya ni Heluo na mayroon na siyang boyfriend. Narinig ito ni Zhang Yuan at agad na pinutol ang tawag at kasabay nito ay pinahinto ang lahat ng pagpapalamuti sa apartment na inihanda niya para kay Heluo. Labis na nasaktan si Zhang Yuan, iyon ang kanyang pangako kay Heluo. Ngunit ngayon, mayroon ng iba. Nadama niya lang ang sakit, nilukot niya ang mga disenyo, hindi niya pinayagan ang kanyang sarili na isipin pa siya. Matapos ang online meeting sa American partner, gusto ni Zhang Yuan na makipag-usap kay Zhang Yuan tungkol sa pagpunta sa SE upang lagdaan ang kontrata. Ayaw makinig ni Zhang Yuan at sa sandaling iyon, tumawag ang real estate agent, kaya pumasok siya sa opisina para sagutin ang tawag. May dalang kahon si Duguguo na pinadala ni Xu Heyang. Nakita niya si Zhang Yuan na lumabas, kaya ibinigay niya ang kahon kay Zhang Yuan at sabay na nagtanong tungkol sa relasyon niya at ni Zhang Yuan. Agad namang pinigilan ni Zhang Yuan si Duguguo na magtanong pa.
May taong gustong bumili ng bahay at nakipagkita kay Zhang Yuan para tingnan ito. Pagdating niya, patuloy na sinisiraan ng mamimili ang apartment, gusto siyang pilitin na babaan ang presyo. Walang intensyon si Zhang Yuan na kumita sa apartment, gusto lang niya itong ibenta sa orihinal na presyo. Ngunit, hindi nasiyahan ang kabilang partido, siniraan pa nito ang pangalan ng Hello Garden Community na itinuturing niyang pinakamakabuluhan na ikinagalit niya at kinansela ang pagbebenta. Pinabago ni Zhang Yuan ang apartment at sa sandaling ito, ang larong Wang Wan Chai Wang 5 na dinisenyo niya ay nakapasa na rin sa yugto ng pagsubok at nakapasok sa top 3 na ikinatuwa niya. Tumawag si Leon Dui upang batiin si Zhang Yuan at sabay na ipinaalam sa kanya na babalik si Hello sa Beijing sa susunod na linggo. Gusto niyang tulungan si Zhang Yuan, habang si Zhang Yuan, nang marinig ang balita, ay nag-alinlangan, anong si Leon Dui kung mag-isa bang babalik si Hello. Sa araw na babalik na si Hello sa Beijing, hinila ni Feng Xiao ang kanyang maleta para hanapin siya na nagsasabing bumili siya ng flight ticket at sasama siya sa pagbalik sa Beijing. Nagulat si Hello sa bigla ang kilos na ito ni Feng Xiao. Sinisisi niya ito dahil hindi siya binigyan ng pagkakataon na maghala sa pag-iisip, ngunit hindi ito pinansin ni Feng Xiao. Si Zhang Yuan mismo ang pumunta sa garahe upang kunin ang kotse matapos itong i-maintain at nagplano siyang pumunta sa airport para sunduin si Hello at sorpresahin siya. Hawak niya ang isang baukwet ng bulaklak, kinakabahan siyang naghintay sa airport para kay Hello, ngunit hindi niya inaasahan na makikita niya siyang bumalik kasama si Feng Xiao. Nanginginig siya na tumakas agad, iniisip na si Feng Xiao ang bagong boyfriend ni Hello. Pumunta si Zhang Yuan sa lumang nuudo shop para kumain. Hindi niya inaasahan na si Hello na kararating lang ay pumunta rin doon, kaya nagkita sila ng hindi sinasadya. Nagkunwari si Zhang Yuan na narinig niya ang boses ni Hello bago siya tumayo at bumati sa kanya, na nagkunwaring hindi niya alam na babalik siya ngayon. Nang makita niya si Feng Xiao na hawak ang kamay ni Hello, dali-dali siyang umalis. Sa paghikayat ni Zhao Chengji, nagpa siya si Zhang Yuan na dumalo sa high school reunion na nag-iisip kung mayroon pa siyang pagkakataon. Umupo siya sa tabi ni Hello na nag-aalala sa kanya, ngunit itinuring lang siya ni Hello bilang isang ordinaryong kaklase. Napansin ni Zhang Yuan na nagbago ang mga gawin ni Hello sa pamumuhay na ikinagulat niya. Si Zhao Chengji, na kanyang tagapayo, ay nalasing dahil hindi dumating si Tenzin. Pagkatapos kumain, nag-aya ang lahat na magkaraoke. Sa taxi, nag-usap ng mahaba si Zhang Yuan at Hello. Tinanong ni Zhang Yuan si Hello kung mabait ba sa kanya si Feng Xiao, habang tinanong naman ni Hello si Zhang Yuan kung nakahanap na siya ng girlfriend at walang sinuman sa kanila ang nagbanggit tungkol sa kanilang nakaraan. Pagkatapos kumanta ng isang kanta, sinabi ni Hello sa lahat na inaantok na siya at gusto nang umuwi. Hinikayat ni Zhao Chengji si Zhang Yuan na ihatid si Hello. Dali-daling tumakbo palabas si Zhang Yuan, ngunit maingat na tumanggi si Hello na nagsasabing may taong susundo sa kanya. Sandaling tumayo si Hello malapit sa pinto ng karaoke bar para kumalma. Sa sandaling iyon, lumitaw si Feng Xiao na ikinatuwa niya at niyakap niya ito ng matagal. Dinala ni Hello si Feng Xiao sa bahay nila para kumain at pinuri ni Feng Xiao ang pagluluto ng nanay ni Hello na napakasarap. Si Hello ay binago ang karera ng kanyang ina, kaya hindi niya maiwasang ibunyag ang kanyang anak na babae, nasasabing hindi siya marunong maghugas ng pinggan. Tumawag si Zhang Yuan sa bahay ni Hello, tinatanong siya kung ilang araw siyang naroon at kailan siya babalik sa Beijing. Hindi niya inaasahan na maririnig ang boses ni Feng Xiao. Lalo siyang nadismaya, ngunit lakas loob pa rin siyang nag-aya na kumain. Ngunit gumawa siya ng dahilan upang tumanggi. Hindi sumuko si Zhang Yuan, nagpasya siyang bumalik sa Haicheng. Pagkaalis ni Feng Xiao, tinanong siya ng nanay ni Hello tungkol sa kanyang mga plano sa pagpapakasal. Sinabi ni Hello na hindi pa niya iniisip ang pagtatatag ng kanyang karera sa bansa at wala siyang balak magpakasal. Pinayuhan siya ng nanay ni Hello na magpakasal na agad. Patuloy niyang inilalagay ang mga konsepto ng kasal ng nakaraang henerasyon sa isip nito at sabay na pinupuri si Feng Xiao na sinasabing gusto niya ito. Dahil nakita niyang gusto ng kanyang ina si Feng Xiao, sinabi ni Hello na mabait si Feng Xiao at pagkatapos ay naglambing siya sa kanyang ina. Habang naghahanda siyang sumagot ng email, hinanap niya ang kanyang salamin sa buong silid. Hindi sinasadyang nakita ang mga tiket ng tren na dating maingat niyang itinago na nagpasama sa kanyang pakiramdam. Nakipagkita si Hello kay Leon Dui, sinumbatan siya ni Leon Dui dahil bumalik siya kasama si Feng Xiao nang hindi nagpapaalam sa kanya, kaya napilitan siyang tawagan si Zhang Yuan upang sunduin siya sa airport. Gustong iwasan ni Hello na banggitin si Zhang Yuan kaya hindi niya sagot si Leon Dui at lumipat siya sa ibang paksa na nagtanong tungkol sa sitwasyon ni Chang Feng. Nalaman niya na nawawala ang pamilya ni Chang Feng at wala pa ring balita sa kanya. Pagkatapos ihatid si Feng Xiao sa pag-alis, pumunta si Hello sa comic book store, ngunit hindi niya nakita ang may-ari at hindi rin niya nabili ang comic book na sinusubaybayan niya. Ang comics na nag-ugnay sa kanya at kay Zhang Yuan, siya ay umalis na lang na may pagkadismaya. Si Zhang Yuan ay nagbabasa sa bookstore. Nang marinig ang boses ni Hello ay dali-dali siyang tumakbo upang tingnan, ngunit huli na, hindi niya siya nakita. Pumunta si Hello sa paaralan, tumayo lang siyang tahimik sa harap ng gate ng paaralan sandali bago umalis. Pagkaalis niya, pumunta rin si Zhang Yuan sa Haicheng High School upang gunitain siya. Gayunpaman, lahat ay nagbago na nagpasama sa kanyang pakiramdam. Nalaman ni Zhang Yuan mula kay Fubang na si Chang Feng ay nasa Shenzhen, kaya tumakbo siya sa bahay ni Leon Dui upang ibalik
ibabalita ito sa kanya. Ngunit hindi niya inaasahan na makikita niya si Heluo na nagdadala ng ginseng na ibigay sa lola ni Yunduy. Sinabi ni Zhang Yuan kay Yunduy ang balita tungkol kay Chang Feng. Gusto niya itong puntahan sa Shenzhen. Ngunit pinigilan siya ni Yunduy dahil sa takot na baka hindi niya kayanin ang shock sa pagkaalam ng kasalukuyang sitwasyon ng kanyang pamilya. Gumawa si Zhang Yuan ng dahilan na may gusto siyang itanong kay Heluo at inaya siyang kumain. Nang sinabi ni Heluo na hindi niya siya matutulungan, saka lang siya nagsabi ng totoo na gusto niya lang kumain kasama siya. Nang bumalik si Heluo sa Beijing, sinundo siya ni Tian Xin. Nagkwento sa kanya tungkol sa kanyang pag-arte at ipinagmalaki na nanalo si Zhao Chengji ng editing award na ikinagulat ni Heluo. Sinundo ni Madexing si Zhang Yuan sa airport. Pagkasalubong ay ipinagmalaki sa kanya ang pagtaas ng bilang ng mga manlalaro. Habang si Zhang Yuan, sa daan pabalik sa kumpanya ay natuklasan na ang laro ng Wanwang Chaiwang ay hindi man lang malogin. Sa pagkakita sa sitwasyon ng laro, inakala ni Zhang Yuan na ang kanilang laro ay inatake sa isang malaking sukat na humantong sa ganitong resulta, kaya kinailangan niyang ipag-utos na pansamantalang ihinto ang laro, na naghihintay na mabuksan itong muli upang maiwasan ang pagkawala ng mga customer. Naglabas ang Yuan ng maraming promosyon para sa mga manlalaro habang sinusubukang lutasin ang problema at sabay na itinuturing itong kanyang sariling pagkakamali. Nagsasagawa ng pag-check ulit sa mga kahinaan ng laro. Matapos ang ilang araw na pagsisikap, natapos din ni Zhang Yuan ang pag-aayos ng mga bug na nagpabalik sa normal na operasyon ng laro ng Wanwang Chaiwang. Pumunta si Zhang Yuanhi upang purihin si Zhang Yuan na nagsasabing nagbago na siya ng husto at tinanong siya kung nakita niya si Heluo nang bumalik siya sa Haicheng. Malungkot na sinabi ni Zhang Yuan sa kanya na mayroon ng ibang kasama si Heluo at ayaw na niyang pag-usapan pa si Heluo. Dinala ni Feng Xiao si Heluo upang manood ng scene at sabay na hiniling sa kanya na pumunta sa kanilang bahay para kumain at makilala ang kanyang mga magulang nabukasan. Medyo naabala si Heluo sa biglaang pag-ugali ni Feng Xiao, ngunit sumang-ayon pa rin siyang pumunta sa kanilang bahay at nag-aalala lang siya na wala siyang oras para bumili ng prutas. Magkasundo sina Heluo at ang mga magulang ni Feng Xiao at maging ang lolo ni Feng Xiao ay mahal na mahal siya at pinayuhan pa nga ang huwag magmadaling tanggapin ang proposal ni Feng Xiao. Pumunta si Zhang Yuan sa Shenzhen upang hanapin si Chang Feng at nakita niyang nagpapamahagi ito ng mga flyer sa kalye. Nang makita ni Chang Feng si Zhang Yuan na papalapit sa kanya, dali-dali siyang tumakas. Hinabol siya ni Zhang Yuan ng matagal at nahuli siya at tinawag siyang duwag. Humingi ng paumanhin si Chang Feng kay Zhang Yuan, humingi ng paumanhin para sa mga bagay na ginawa niya. Sinabi ni Zhang Yuan sa kanya na ang taong dapat niyang hingan ang tawad ay hindi siya, kundi si Li Yunduy, at pinayuhan niya itong bumalik upang humingi ng tawad kay Yunduy. Nang makita ni Li Yunduy si Chang Feng, labis siyang naantig, ginamit nilang dalawa ang katahimikan upang ipahayag ang lahat at sa huli ay niyakap ang isa't iisa, na tinalikuran ang lahat ng hindi pagkakaunawaan sa nakaraan. Matapos makipag-ayos kay Li Yunduy, nag-text si Chang Feng kay Zhang Yuan at masayang nagreklamo na hindi siya makatakas sa kamay ni Yunduy. Si Zhang Yuan naman ay naiinggit dahil si Chang Feng ay makakasama ang taong mahal niya, habang siya naman ay walang pagkakataong balikan si Heluo. Bumalik si Heluo sa Qinghua upang maging assistant at interpreter ni Jason sa loob ng isang buwan. Hindi sinasadyang nakita niya ang panayam kay Zhang Yuan sa isang magazine mula sa Xibangsu at binasa niya ito ng may atensyon. Pagkatapos basahin ang magazine, nakatanggap siya ng mensahe na nagsasabing magpapakasal na si Zhao Chengji, na ikinagulat niya at sinabi niya agad kay Li Yunduy na malamang ay nawala o nahack ang telepono ni Zhao Chengji. Nang makita ni Zhang Yuan ang mensahe ni Zhao Chengji, agad siyang tumawag at sinermonan siya, sinisisi ang kanyang padalos-dalos na kilos. Pumunta si Zhang Yuan sa Qinghua para mag-recruit at hindi sinasadyang nakita niya si Zheng Weirui na kumukuha ng Master of Degree doon at umupo silang dalawa upang mag-usap. Si Zheng Weirui ay tulad pa rin ng dati, humahangang kay Zhang Yuan, ngunit mas relax na siya kaya naging masaya ang kanilang pag-uusap. Tinanong siya ni Zheng Weirui tungkol sa kanyang relasyon kay Heluo. Nang malaman niyang may bago ng boyfriend si Heluo, pinayuhan niya si Zhang Yuan na subukang balikan si Heluo. Bago umalis, niyakap ni Zheng Weirui si Zhang Yuan para aliwin siya at pagkatapos ay masayang nagpaalam. Nagkita si Heluo at Izay sa paaralan. Habang papunta sa pagbili ng prutas, maraming kwento si Izay tungkol kay Feng Xiao na sinabi kay Heluo at pinayuhan siyang pahalagahan siya. Hindi sinasadyang nakita ni Heluo si Zhang Yuan, nakita niya pa itong niyakap si Zheng Weirui na nagpasama sa kanyang pakiramdam. Kaya bigla siyang nagbago ng isip, hindi na siya sumama kay Izay na bumili ng prutas at gusto niyang maghanap ng tahimik na lugar para kumalma. Pumunta si Heluo upang hanapin si Tian Xin. Si Tian Xin ay nalungkot nang malaman niyang magpapakasal na si Zhao Chengji, kaya hinanap niya si Heluo para magkwento. Naiinis si Heluo nang makita si Zhang Yuan na may kasamang iba, ngunit hindi niya siya masisisi dahil siya ang unang pumili na sumama sa iba. Naintindihan ni Tian Xin ang kalungkutan ni Heluo dahil hindi niya gusto si Zhao Chengji, ngunit nang marinig niya na magpapakasal ito, naiinis pa rin siya, kaya ang tanging magagawa niya ay makiramay at aliwin si Heluo. Ayaw palampasin ni Zhang Yuan ang pagkakataon at gusto niyang ibalik si Heluo, kaya unti-unti niyang ipinasa ang kanyang trabaho
magtrabaho sa iba. Pagkatapos ay nag-resign siya kay Director Lee na gustong mag-focus sa comic book niya at Hiluo. Gusto niyang i-adapt ang comic sa laro. Nakipag-ugnayan si Zhang Yuan kay Hiluo, nagtanong tungkol sa kanyang sitwasyon at pagkatapos ay sinabing pupunta sa Beijing sina Chapeng at Li Yundui at inaya siyang kumain sila ng magkakasama upang balikan ang karaan. Nang handa nang makipagkita si Zhao Chengji kay Zhang Yuan at sa kanyang mga kaibigan, hinila siya ni Tian Xin upang maupo sa isang mahabang upuan sa tabi ng kalsada at hiniling na samahan siya sa pag-inom ng alak. Maraming kwento si Tian Xin kay Zhao Chengji at sa huli ay hiniling na ipakita sa kanya ang larawan ng kanyang girlfriend na nagpasama sa kanyang pakiramdam. Sinabi ni Zhao Chengji na, sa simula, akala niya ay hindi na siya magmamahal ng iba, ngunit ngayon lang niya nalaman na hindi siya kasing matatag sa kanyang iniisip. Gustong-gusto rin niyang magkaroon ng pamilya, gustong-gusto niyang magpakasal. Sinisi ni Tian Xin ang sarili niya dahil sinayang niya ang oras ni Zhao Chengji para sa kanya at patuloy siyang uminom ng alak. Samantala, sinabi ni Zhao Chengji na labis siyang nagpapasalamat sa kanya dahil sa kanya ay narating niya ang kinaroroonan niya ngayon. Labis na naabala si Tian Xin at tinanong niya si Zhao Chengji kung bakit hindi siya ang taong mahal niya. Sinagot siya ni Zhao Chengji na dahil siya ay 70 friend lang sa kanyang puso. Nais ni Zhao Chengji na maging malinaw kay Tian Xin dahil naintindihan na niya ang lahat. Binati siya ni Tian Xin at malungkot na umalis. Malapit na ang oras ng kasal. Nagtanong si Zhang Yuan kay Zhao Chengji kung gusto niyang i-reserve ang upuan para kay Tian Xin. Sinabi ni Zhao Chengji na hindi siya darating, kaya sinabi niya kay Zhang Yuan na alisin na ang upuan. Tinutulungan ni Du Guguo ang kanyang kaibigan na palamutihan ang lugar ng kasal at hindi niya inaasahang makikita si Zhang Yuan, kaya nakipag-usap siya sa kanya sandali. Nakita ni Hiluo na hindi matapos ni Du Guguo ang trabaho, kaya tinulungan niya ito. Nalaman ni Du Guguo na kaklase ni Zhang Yuan si Hiluo, kaya nagtanong siya tungkol dito. Sa sandaling ito, nalaman ni Hiluo na gustong pumunta ni Zhang Yuan sa ACA upang hanapin siya at nalaman din niyang malala ang kanyang sakit sa tiyan kaya hindi niya mapigilang sumbatan siya. Biglang dumating si Tian Xin sa kasal, nagbigay ng regalo para kay Zhao Chengji, nagpakuha ng litrato kasama ang ikakasal at binati silang dalawa. Pagkatapos ng trabaho, dali-daling umuwi si Zhang Yuan para bigyan ng trabaho si Du Guguo. Habang nagrereklamo si Du Guguo sa karagdagang trabaho, dinala niya ang gamot sa tiyan sa opisina ni Zhang Yuan. Bigla siyang naging interesado na malaman kung sino ang gusto ni Zhang Yuan, kaya lihim niyang binuksan ang drawer nito. Nang makita ni Du Guguo ang larawan ni Hiluo sa frame, nakita siya ni Zhang Yuan sa opisina ni Zhang Yuan, kaya pumasok siya at tinawag siya. Nagulat si Du Guguo, nabagsak ang frame ng larawan at nabasag ito. Habang humihingi ng tulong si Du Guguo kay Zhang Yuan, nagtatanong siya tungkol sa pribadong buhay ni Zhang Yuan. Pagkatapos ng trabaho, naghanap ng parehong picture frame, ngunit hindi nakita, kaya kinailangan niyang maging tapat at humingi ng tawad kay Zhang Yuan. Nang handa na si Hiluo na bumalik sa ACA, patuloy na sumasayaw si Izai na nagpapaalala sa kanya na dapat niyang laging tandaan na hindi dapat magpakita ng anumang damdamin para kay Zhang Yuan sa harap ni Feng Xiao. Dahil tiyak na magkukunwari si Feng Xiao na magpakataas upang ibigay siya kay Zhang Yuan. Naunawaan ni Izai ang paghihirap sa puso ni Hiluo, hindi siya makapagbigay ng anumang kapakipakinabang na payo kay Hiluo, at ang tanging magagawa niya ay payuhan siyang maging maingat kapag gumawa ng anumang desisyon. Nagpatuloy si Hiluo na ang kanyang pag-alis ay ang kanyang huling pagpipilian. Inaya ni Zhang Yuan na bumaba at uminom ng kape. Hinihikayat siyang maging matapang at balikan si Hiluo, na mas mabuti pang mabigo kaysa sa wala siyang ginawa. Natatakot si Zhang Yuan na kung mabigo siya, hindi na sila maaaring maging magkaibigan ni Hiluo. Hindi siya makagawa ng desisyon. Ikinuwento ni Zhang Yuan kung paano hinanap ni Hiluo si Zhang Yuan, na nagsasabing si Hiluo ang taong pinakamamahal sa mundo at ang taong makapagbibigay sa kanya ng kaligayahan. Pinayuhan niya siyang kunin ang pagkakataong ito at balikan si Hiluo. Nang marinig ito ni Zhang Yuan, final response, sa wakas ay nagpasya si Zhang Yuan na balikan si Hiluo. Hinawakan niya ang kamay ni Zhang Yuan, nagpasalamat sa kanya at tumakbo patungong Qinghua. Pagdating niya sa Qinghua, nalaman ni Zhang Yuan na tapos na ang trabaho ni Hiluo doon at nasa airport na siya. Dali-dali siyang tumakbo sa airport, ngunit huli na, hindi niya siya nakita. Habang kumakain si Feng Xiao, kasama si Hiluo, binanggit niya ang tungkol sa pagpapakasal at gusto niyang malaman ang kanyang opinyon. Nag-alinlangan si Hiluo, kaya nangako si Feng Xiao na maghihintay hanggang sa maging mas matatag ang kanilang relasyon. Nasiyahan si Hiluo sa sagot ni Feng Xiao. Naramdaman din niya na ang kanilang kasalukuyang relasyon ay napakabuti. Kaya pumayag siya sa desisyon nito. Dinala ni Feng Xiao si Hiluo sa tabing dagat para magpahangin at nag-usap silang dalawa ng matagal habang pinapanood ang tanawin. Hindi mapigilan ni Feng Xiao ang kanyang sarili at hinalikan niya si Hiluo. Ngunit nang gusto niyang gumawa ng karagdagang habang ay tinanggihan siya ni Hiluo. Hindi siya pinilit ni Feng Xiao. Sinabi niya sa kanya na matulog muna siya at pagkatapos ay inihatid siya sa bahay. Nag-organisa ang mga kaibigan ng farewell party para kay Feng Xiao at pinayuhan siya ni Shuje at ng iba pa na magpakasal na agad kay Feng Xiao, magkaanak, mag-apply para sa ACA, citizenship, at manatili doon. Nahiya si Hiluo nang marinig niya ang sinabi ng lahat kaya umalis siya. Gusto ni Director Lee na panatilihin si Zhang Yuan. Ayaw niyang umalis ito sa zulong, kaya nag-alok siya ng ibang opsyon.
Hiniling niya kay Zhang Yuan na gumawa ng game demo at ibalik ito para suriin. Kung maaprubahan, susuportahan siya ng zulong sa pagbuo ng larong ito. Nangako si Zhang Yuan kay Director Lee na makikipag-usap muna siya sa copyright ng comics. Pagkatapos, ibabalik niya ang demo. Ang mga staff ni Zhang Yuan ay ayaw siyang paalisin. Ipinahayag nila sa kanya na anuman ang proyekto niya, susunod sila sa kanya. Samantala, sinabi ni Zhang Yuanhee na gusto niyang maglakbay at sinabi niya sa kanya na kailangan niyang maging matagumpay. Pumunta si Leon Dui sa Beijing at partikular na inaya si Zhang Yuan na uminom ng kape. Ipinaalam sa kanya na mananatili siya sa Haicheng at pagkatapos ay nainggit kay Heluo. Dahil ang kanyang mundo ay kasing liit lang ng Haicheng, samantalang si Heluo ay nagmula sa Haicheng hanggang Beijing at pagkatapos ay sa SE. Ang kanyang mundo ay laging malawak. Binanggit ni Zhang Yuan si Heluo at biglang naramdaman niya ang kalungkutan. Nag-alinlangan siya kung dapat lang siyang maging masaya na makitang masaya si Heluo. Ayaw ni Lin Dui ang kanyang pag-aalinlangan. Sinabi niya sa kanya na nag-propose na si Feng Xiao kay Heluo. Pagkatapos ay ibinigay niya sa kanya ang postcard na ipinadala ni Heluo sa kanya noong bago pa lang siya sa SE at sinabi sa kanya na pag-isipan niya itong mabuti. Sa araw ng kasal ni Leon Dui at Chang Feng, masayang nag-video si Leon Dui sa silid ng nobya at ipinakilala ang kanyang mga kaibigan sa lahat. Pagkatapos ay itinago niya ang kanyang mga sapatos, naghihintay kay Chang Feng na sunduin ang kanyang nobya. Pagkatapos itago ang sapatos, tinawagan niya si Heluo, ibinahagi ang kanyang kaligayahan sa sandaling iyon na nagpasama sa pakiramdam ni Zhang Yuan na nakatayo sa tabi niya. Pagkatapos makipag-usap kay Heluo sandali, gusto ni Leon Dui na ibigay ang telepono kay Zhang Yuan upang makausap niya si Heluo. Gayunpaman, nang kukunin na ni Zhang Yuan ang telepono, tumanggi si Heluo na nagpalungkot sa kanya. Pumunta si Chang Feng upang sunduin ang nobya at inihatid si Leon Dui sa bahay sa isang masiglang kapaligiran, masayang sinisimulan ang kanilang bagong buhay. Bumalik si Zhang Yuan sa kanyang tahimik na buhay at bigla siyang nakatanggap ng isang package. Nang buksan niya ito, nalaman mga comics ito na ipadala sa kanya ng may-ari ng comic book store na mga comics niya at ni Heluo. Binuksan ni Zhang Yuan ang comics at nakita ang liham na iniwan ni Heluo para sa kanya. Binasa niya ang liham na alaala ang kanilang mga alaala, nanginginig ang kanyang kamay at patuloy na tumutulo ang kanyang mga luha. Si Tianxin ay pumunta sa SEA at agad niyang pinuntahan si Heluo upang mag-usap at magbahagi ng mga kwento. Tinanong niya si Heluo tungkol sa kasal at ibinunyag ni Heluo ang kanyang pag-aalala kay Tianxin. Hindi talaga gustong magpakasal ni Heluo kay Feng Xiao, natatakot siyang harapin ito. Sinabi ni Tianxin na hindi mahal ni Heluo si Feng Xiao o hindi sapat ang kanyang pagmamahal. Hindi naglakas loob si Heluo na aminin ito, kaya tinanong siya ni Tianxin tungkol sa kanyang nararamdaman. Nang makita niya muli si Zhang Yuan sa bansa, agad ikinuwento ni Heluo ang kanyang komplikadong damdamin dito. Pinayuhan ni Tianxin si Heluo na makipag-isa kay Feng Xiao. Labis siyang naantig sa tapat na pagmamahal ni Feng Xiao para kay Heluo sa loob ng maraming taon. Gayunpaman, hindi mapilit ni Heluo ang kanyang sarili. Sa harap ng kabutihan ni Feng Xiao, labis na nakonsensya si Heluo. Gusto niyang tratuhin ito ng mabuti, ngunit hindi niya magawa na nagdulot sa kanya ng matinding pagkalito. Pinayuhan siya ni Tianxin na sundin ang kanyang puso. Basta masaya siya, wag na siyang mag-isip pa. Dinala ni Heluo si Zhang Yuan pabalik sa lumang inuupahang bahay at habang tinitingnan ang kakaibang silid, ibinalik ni Heluo si Zhang Yuan sa lumang inuupahang bahay na nakita ang di pamilyar na silid, ang mga aklat na hindi pa niya nakita sa mesa at ang larawan na nakasabit sa dingding na nagpasama sa pakiramdam ni Zhang Yuan. Na-realize niya na matagal na pala siyang wala sa buhay ni Heluo. Umiiwas pa rin si Heluo tulad ng dati, takot na mas masaktan pa si Feng Xiao. Sa tuwing may sasabihin si Zhang Yuan ay pinipigilan siya nito. Nang sumikat ang araw, tumingala si Heluo sa asul na kalangitan at sinabing umalis na si Zhang Yuan. Sa sandaling iyon, tumawag si Feng Xiao at gaya ng dati, marami siyang tinanong sa kanya. Ayaw nang itago ni Heluo kaya sinabi niya sa kanya na may dumating na lumang kaibigan. Nang marinig ito ni Feng Xiao, parang may kung anong kumurot sa kanyang puso. Isang pangalan na ayaw niyang banggitin ay lumitaw sa kanyang isipan. Hinatid ni Heluo si Zhang Yuan sa bus station na pinanood ang huling bus na umalis, kumaway siya upang magpaalam ng walang pag-aalinlangan. Ayaw talaga ni Zhang Yuan na maglakbay ng malayo para lang makakuha ng paalam. Ibinigay niya sa kanya ang isang sobre at tumalikod upang sumakay sa bus. Binuksan ni Heluo ang sobre at kinuha ang mga larawan sa loob. Ang lupa sa Beijing ay kasing halaga ng ginto. Pinili ni Zhang Yuan na bumili ng bahay sa Hilagang Labas, isang lugar na walang potensyal para sa pagtaas ng presyo dahil lamang sa pangalan ng komunidad na iyon ay Hello Garden. Tiningnan ni Heluo ang apat na salita na malinaw sa larawan at biglang bumuhos ang kanyang luha. Dali-dali siyang tumalikod at nalaman niyang umalis na ang bus, ngunit hindi pa umaalis si Zhang Yuan. Si Zhang Yuan ay tumakbo patungo sa kanya. Nilapitan siya, kinuha ang singsing na maingat niyang iningatan, at sinabi ang mga salitang matagal na niyang tinago sa kanyang puso. Inamin niya ang kanyang mga pagkakamali at pagiging makasarili sa nakaraan, na umaasa na makukuha niya si Heluo bilang kapalit. Naguluhan si Heluo, hindi niya alam ang gagawin nang bigla siyang nakatanggap ng balita na nasugatan si Feng Xiao, na nabali ang kanyang buto. Nagmamadali siyang umalis at ang kanyang nag-aalalang tingin ay nagpasakit sa puso ni Zhang Yuan. Pagkaalis ni Heluo, tanging si Zhang Yuan na lang ang naiwan sa kalye at naramdaman niya ang matinding kalungkutan at pagkaligaw. Hindi malubha ang
ang pinsala ni Feng Xiao, ngunit inalagaan siya ni Heluo ng mabuti. Ang eksenang ito ay tulad ng huling beses na nalason si Heluo, na si Feng Xiao ay nanatili sa kanyang tabi para alagaan siya. Sa pagkakataong ito, ang posisyon ay nabaligtad ngunit pareho silang nakaramdam ng pagiging estranghero. Nagkunwari si Feng Xiao na hindi niya ito napansin, ngunit ang kanyang puso ay puno ng sama ng loob. Tinanong niya si Heluo tungkol sa kaibigan na bumisita sa kanya mula sa bansa. Malamig na sinabi ni Heluo ang pangalan na ayaw aminin ni Feng Xiao. Ang lahat ng kawalan ng katiyakan at pagdududa ay biglang sumabog. Sa unang pagkakataon ay nagalit si Feng Xiao. Kinamuhian niya ang pagpapanggap ni Heluo at sinumbatan siya dahil sa pagbabago ng kanyang damdamin. Si Heluo, na laging nagpapanatili ng distansya mula sa nakaraan, ay hindi matanggap ang walang basehang akusasyong ito. Hindi pa man nagsisimula ang pagtatalo ay mag-isa nang lumabas si Feng Xiao. Ang pagbuhos ng ulan sa kalagitnaan ng gabi ay gumising kay Heluo. Nang makita ang walang laman na silid, tumakbo siyang nag-aalala upang hanapin si Feng Xiao at natuklasan na nakatayo pa rin siya sa harap ng pinto at hindi siya umalis. Pagkatapos niyang kumalma, pinali pa rin ni Feng Xiao ang kanyang magalang na kilos. Gusto niyang ibalik ang kanyang pagmamahalan tulad ng dati, mahiyain at maing. Gayunpaman, mula sa mga mata ni Heluo, nalaman niya na malala na ang sitwasyon. Sa pagkakataong ito, kahit na marami silang magagandang alaala sa nakaraan at maraming pag-asa sa hinaharap, hindi na niya kayang pigilan si Heluo. Sa kalagitnaan ng maulan na gabi, humingi sila ng tawad sa isa't-isa. Ang pag-ibig na ito na hindi dapat nagsimula ay bumalik sa simula. Pagkatapos makipaghiwalay kay Heluo, bumalik si Feng Xiao sa China. Ang ACT na walang Heluo ay tila naging malamig at malawak. Araw-araw ay binabanggit ng nanay ni Feng Xiao si Heluo, ngunit hindi siya naglakas loob na sabihin ang totoo, na nagtatago pa rin ng isang sinag ng pag-asa sa kanyang puso, na umaasa na sa hinaharap ay maaari pa silang magbalikan. Si Heluo ay ganoon din, itinuring na ng kanyang nanay si Feng Xiao na parang anak at umiiwas lang siya. Pagkatapos ng maikli na hon, nagtapos si Heluo, nalaman niya ng kanyang tatay ay may pagkakataon na matransfer pabalik sa bansa. Masaya siya, umaasa na makabalik sa China upang bumuo ng karera. Ang kanyang relasyon kay Feng Xiao ay matalik na kaibigan na lang ngayon. Sa isang seminar ng kooperasyon sa China, nakita ni Heluo ang imahe ng laro na binait ni Zhang Yuan noon. Masaya siya, ngunit hindi niya nakita ang bakas niya. Ang oras ay may kakilakilabot na kapangyarihan na pumipilit sa mga tao na magpatuloy. Gayunpaman, sa kabutihang palad, si Zhang Yuan ay nasa parehong lugar pa rin, nag-iingat pa rin ang pag-asa, naghihintay kay Heluo. Si Heluo ay tumayo sa walang laman na bulwagan, nakita si Zhang Yuan na nakasuot ng eleganteng suit na tumalikod at ang dalawang malungkot na kaluluwa ay muling nagkita. Kung kailangan nating magpaalam sa nakaraan, magkakilala tayong muli mula sa simula. Hello, ang pangalan ko ay Zhang Yuan.